25 taon na ang nakalilipas, bigla na lamang sumulpot ang napakaraming higanteng nilalang sa buong mundo. May mga napakalalaking anyo na sum-iron ang lahat sa kanilang dinadaanan, at tinawag silang mga dragon. Di nagtagal, nagsimulang manganak ang mga tao ng mga batang may kapangyarihan ng dragon, at tinawag silang di 3 taon na ang nakararaan, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Isang napakalaking dragon ang sumugod kay Mitsuki, at ginamit ng dalaga ang kanyang kapangyarihan bilang dragon para labanan ito, ngunit nabigo siya. Nang mga sandaling yon, dumating ang kanyang kuya na si Yu, may sinabi sa kanya, at saka lumapit para harapin ang napangit na dragon. Isang napakalakas na kapangyarihan ang sumabog mula rito, at si Mitsuki, na nakatayo sa likuran, ay pinanood ang kanyang kapatid na may luhang umaagos sa mga mata. Natapos ang flashback, dumilat si Yu, at nasa isang kakaibang lugar na siya ngayon, puting buhangin at lunti ang halaman, may tunog ng alon sa malayo, sa isang malaking isla. Dito, di inaasahang nakasalubong niya si Iris na naliligo sa dagat at di sinasadyang nakita ang hubad nitong katawan. Akala ni Iris Menioki si Yu at sumigaw, gamit ang kanyang kapangyarihan para salakayin siya. Ngunit, nakalulungkot, hindi siya bihasa sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, kaya't nasaktan niya ang sarili. Tumaas ang mga alon, itinapon siya sa dalampasigan. Habang walang malay si Iris, nakita niyo ang sagisag ng dragon sa kanyang katawan. Bilang isang maayos na sundalo, hinubad niyo ang kanyang uniforme at tinakpan ito kay Iris, tinulungan siyang maitago ang kanyang katawan. Pagkagising niya, akala pa rin ng dalaga na manyak si Yu, dahil sa Isla Midgar, wala pa namang lalaking nakatira. Para mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, ipinakita niyo ang kanyang aktibong military ID mula sa Nifl. At nagpakilala, nagulat si Iris na kaedad niya pala ito, parehong 16 anyos. Napakagalang ni Yu, iniwas pa ang mukha habang hinihintay si Iris na magbihis, pero imbes na magbihis gamit ang sarili niyang damit, nagpakilala si Iris habang nakasuot ng coat ni Yu. Nang kukunin na sana nito ang coat, nagduda siya na Meniokis ito, nakukunin lang pala para amoy-amoyin ang damit na may amoy ng katawan niya, kaya naman sinigawan niya ito. Nang mga sandaling yon, may isang babaeng kapangalan ni Yu na Mononobu ang dumating, binati siya pagkatapos. 3 taon na pagkakahiwalay, na labis na ikinagulat ni Iris. Sabay-sabay silang bumalik sa paaralan. Binigyan siya ni Mitsuki ng uniforme at ipinaliwanag na, dahil nasa isla siya, kailangan mag-enroll ni Yu sa kanilang akademya. Babae lang ang mga estudyante sa Midgar noon, at siya ang kauna-unahang lalaking estudyante. Bago pumasok sa silid-aralan, kinausap si Yu ng pribado ni Haruka, ang kanilang guro sa klase Brunhilde. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang koronel, ang nangangasiwa sa Midgar. Sinimulan niyang subukin kung gaano karami ang alam niya. Sa isang palitan ng tanong at sagot sa pagitan nilang dalawa, unti-unting nabunyag ang ilang sekreto. Ang isla ng Midgar ay dating isang lugar na pinaglalagakan ng mga di na dinakip ni Nifl. Ngunit nang tanggapin na sila ng lipunan, ito ay naging akademya sa ilalim ng pamamahala ni Asugar. Ang kasalukuyang layunin ng Midgar ay gamitin ang kapangyarihan ng mga di para sa ikabubuti ng lipunan, tulad ng pagbabago ng madilim na kapangyarihan tungo sa mga bihirang yaman at paggamit nito upang labanan ang mga dragon. Matapos ang kanyang usapan kay Haruka, si Yu ay inalalayan ni Mitsuki, ang kanyang nakababatang kapatid, at ang presidente ng Student Council ng Midgar, para maipakilala sa buong paaralan. Labis na ang pag-usisa ng mga estudyante kay Yu, nagulat sila na lalaki siya at isang dirin. Paalala ni Mitsuki sa lahat na huwag magdiskrimina dahil sa kasarian, kundi magmalasakit at mag-alaga sa isa't isa. Siyempre, kung magkakaroon man ng gulo si Yu, kahit kapatid pa siya ng presidente ng Student Council, paparusahan pa rin siya ng maayos. Matapos ang pagpapakilala, sinabi ni Mitsuki sa kanya na dahil nakatalaga si Yu sa klase niya, sasailalim siya sa pagsasanay sa pakikipag-usap sa mga dragon, at dapat siyang maging maingat at hindi magkakamali. Nang pumasok sa klase, muling ipinakilala ni Haruka si Yu sa lahat, pero hindi tinanggap ni Lisa ang pagpasok ng isang lalaki at inakusahan si Mitsuki na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para ipasok ang kanyang kapatid sa paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Mitsuki na ito ay isang makatarungang desisyon matapos ang wastong proseso at opisyal na imbestigasyon. Itinaas din ni Yu ang kanyang kamay upang patunayan na taglay niya ang simbolo ng dragon,
Ipinapakita na siya talaga ay isang D. Humiling si Lisa na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa lugar, at pumayag ang mga kaklase. Hindi nag-atubiling ipakita ni Yu ang kanyang lakas. Ang madilim na bagay ay isang substansya na maaaring maging iba't ibang bagay at penomena, at kay di lamang ito kontrolado. Ginawa ni Yu ang madilim na bagay sa kanyang kamay na isang baril na may tunay na bala. Hindi maintindihan ni Ariella kung bakit gagamitin niya ang kanyang kakayahan para lumikha ng isang bagay na walang silbi, at ipinaliwanag ni Haruka na sa Midgers, ang kaaway ay hindi tao, kaya walang silbi ang paggamit ng baril. Bago magsimula ang aralin, pinagawa ni Haruka kay Lisa ang paglilista ng lahat ng uri ng dragon na nakumpirma na hanggang ngayon, na sinamantala rin niya para maturuan si Yu. Ikinonekta ni Lisa ang telepono niya sa screen sa pisara at nagsimulang sumagot. Kasama sa mga dragon na lumitaw sina Black Dragon Brathola, White Dragon Leviathan, Red Dragon Basilisk, Blue Dragon Hakaten Shires, Gold Dragon Freshbird, Green Dragon Yggdrasil, at Purple Dragon Kraken. Susunod nilang target ang Red Dragon Basilisk, na ang balat ay tigas ng diamante kaya wala nang silbi ang baril ni Yu. Minaliit ni Lisa ang kakayahan ni Yu, pero hindi pinansin ni Mitsuki ang pagiging masungit niya, samantalang si Iris naman ay agad na nagtanggol kay Yu, na sinasabing isa na siyang kasamahan nila at siya ay hindi na naapektuhan ng nakakahiyang pangyayari kaninang umaga. Ngunit ang prangkang katapatan ni Iris ay nagpaakala lamang sa lahat na si Yu ay isang taong masamang tao, isang mantsa na hindi mawawala kahit lamusong pa siya sa ilog Huanghe. Lumipat ang eksena sa silid ng pagsasanay. Nagtaka si Yu kung bakit ito itinayo sa ilalim ng lupa, at ipinaliwanag ni Iris na ang pagsasapubliko ng mga nabigong materyales ay maaaring magdulot ng mga nakamamatay na pagsabog, kaya't itinayo ito sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang mga aksidente sa pagsabog. Ngunit ang higit na kinabahala ni Yu ay ang mismong si Iris, dahil sa pagsabog sa ilalim ng dagat kanina. Noong umagang yun, at natuklasan din niya na ni minsan ay hindi pa ito nagagawa ng babae. Dahil unang beses niya sa klase sa pagsasagawa, nanood si Yu sa silid ng pagmamasid. Nagsimulang magbago ang bulwagan ng pagsasanay, at inulit ni Haruka ang mga aralin para sa iba habang tinuturuan si Yu. Sa pamamagitan ng pagbabago ng dark matter tungo sa hangin, makakalipad sila sa himpapawid. Para matulungan ang kanilang pagsasanay, gumawa si Mitsuki ng dark matter na may hugis diamante na kahawig ng pulang dragon na basilisk. Matapang na ipinahayag ni Lisa na ipapakita niya kay Yu ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Nagbuo siya ng sibat na enerhiya, bagamat hindi tunay na sibat. Ipinaliwanag ni Haruka na sa pamamagitan ng pagbabago ng hugis nito, ang ibabaw nito ay nagkaroon ng anyo, ngunit 99% nito ay pawang madilim na materya pa rin. Ang sibat sa kamay ni Lisa ay nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya, at agad na nabasag ang diamante. Sumunod na nagpakita si Firel, na nagbuo ng isang magic book at inatake ang pulang dragon na basilisk gamit ang isang malakas na baril na may pinagsamang hangin. Nabanggit ni Haruka na ang mga babae ay hindi nag-imagine ng mga bagay na tulad ng totoong bala habang binubuo ang mga ito. Ang kanilang inimagine ay mahika. Kumuha si Miyazawa ng napakalaking martilyo at binasag ang brilyanteng katawan ng halimaw, nagsipaglipa na ang mga piraso. Tinipon ni Lisa ang mga piraso gamit ang hangin, hamarang si Oriella gamit ang isang higanteng kalasag, habang si Mitsuki ay nagpatawag ng pana na may sobrang lakas na palaso, tuluyang winawasak ang brilyanteng pulang dragon na basilisk. Ganyan ang pagsasanay ng mga babae para sa laban sa mga dragon. Ipinaliwanag ni Haruka na lumilitaw ang mga dragon sa maraming lugar nang sabay dahil naghahanap sila ng di natugma sa kanila. Bawat di ay may marka sa katawan, at kapag nakakita sila ng dragon na may kaparehong katugma, magbabago ang marka at ang di ay magiging isang dragon na kahawig nito. Napatunayan nito nang patayin nila ang Purple Kraken, dahil napilitan silang sugatan ang isang kasama na naging dragon. Pagkatapos, nagbago ang pangunahing layunin ng Midgar, naging kuta na ito para protektahan ang mga di na pinag-iinitan, at upang pangalagaan ang mga dragon sa daungan. Si Iris ang huling nagsanay. Isang medyo cute na magic staff ang kanyang ipinatawag, bulong niya na gusto niyang magpaulan ng meteor, pero dark matter ang bumagsak at sumabog ng malakas. Nakita ito ni Lisa, kaya tinawag niya ang hangin para saluhin si Iris at tulungan itong Mock Allen safely.
Kahit na nabigo siya, nanatili pa rin ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Yu si Iris, at sa halip na palakasin ang loob nito, tahasan niyang sinabi na kahit anong gawin ni Iris, mabibigo pa rin ito dahil paulit-ulit lang ang pagkakamali nito at hindi inaayos. Ang mga taong gaya raw niya ay maagang namamatay. Pagkatapos ng magandang paglubog ng araw, nagtaka si Yu kung bakit ganoon kasipag si Iris. Kinuwento ni Iris na 1 taon na ang nakakaraan, sa isang paglalayag nila ng pamilya, siya lang ang nakaligtas. Matapos siyang salakayin ng White Leviathan, hindi siya naghiganti, kundi dahil gusto niyang lumaban para maprotektahan ang iba. Pagsapit ng gabi, bumalik silang dalawa sa dormitoryo. Napakilig ni Iris dahil mas mabait si Yu sa kanya kaysa sa iba, at gusto niya siyang makilala pa ng lubusan at maunawaan ang nararamdaman nito. Pero kapatid na lang ang turing ni Yu sa kanya dahil para itong si Mitsuki sa maraming bagay. Pero hindi naman basta sesuko si Iris, gusto niya pang mapalapit kay Yu. Habang nag-iisip siya kung paano aamin, biglang tumunog ang alarma, hudyat ng isang level. Alerto, White Dragon. Nag-alinlangan si Yu kung delikado ba ang level C, pagkatapos ay nakita niya si Iris na nakahawak sa tiyan, tinatago ang marka na nagsisimulang magbago. Sa command room, si Haruka ay nakatayo sa harap ng alarm screen, na nagpapakita na sa loob ng wala pang 48 oras, ang White Leviathan ay darating sa Midgar. Nang mga sandaling yun, bumalik si Yu sa kanyang kwarto, bigla na lang may nakita siyang papasok na tawag mula kay Major Loki sa kanyang computer. Balak niya sanang kontaken si Yu kanina pa, pero mahigpit ang seguridad ng Midgar kaya't natagalan. Kanya nang matagal. Ibinahagi ni Loki kay Yu ang paraan upang mapuksa ang mga dragon, na siyang pag-alis kay Di na nagpapakita ng pagbabago, at kailangan ng Niffle Organization ang tulong ni Yu sa palihim na gawain. Hindi sang-ayon si Yu sa ganitong malupit na paraan. Banayad na nagbanta si Loki na kung hindi makikipagtulungan si Yu, mapipilitan silang gumamit ng ibang paraan. Sa puntong ito, 46 na oras na lamang ang natitira bago dumating ang puting dragon. Kinaumagahan, tinipon ni Mitsuki ang lahat sa auditorium upang ipahayag ang nalalapit na pagdating ng puting dragon. Ito ang ikalawang paglitaw nito. Nung huli, pagkatapos nitong sumulpot, nagdulot ito ng pagkalunod ng barko na ikinamatay ng maraming tao. At ngayon, sa loob ng humigit kumulang 33 oras, mararating na nito ang Midgar. Ang abnormal na pagbabago ng direksyon nito ay kahawig ng nangyari noong lumitaw ang lila na Kraken. Inutusan ni Mitsuki ang lahat na kung magbago ang nakikita nilang sagisag, agad silang mag-ulat. Kahit na may isang taong umaakit sa puting Leviathan, lalaban pa rin sila para protektahan ang batang babae. Si Yu, na nakaupo sa ibaba, biglang naalala ang eksena kagabi, nakita niya si Iris na nakahawak. Ang tiyan niya na parang may tinatago, at ngayon ay hindi siya pumasok sa assembly hall. Nag-alala si Yu at tinanong ang lahat kung nasaan si Iris, pero walang nakakaalam kung saan siya. Matapos maghanap sa lahat ng lugar, natagpuan ni Yu si Iris na nakatayo sa rooftop ng paaralan, mukhang may balak na mapanganib. Ngunit gusto lang pala ni Iris na pakalmeyan ang sarili. Hiningi ni Yu na makita ang marka niya para makumpirma ang hinala niya. Itinaas ni Iris ang damit niya para ipakita ang marka at inamin niyang naisip niyang mag-skydiving nang walang parachute, pero natatakot siya sa kamatayan. Naiintindihan ni Yu ang takot niya, at tiniyak na walang iiwan sa kanya, at lalaban sila para protektahan siya kahit ano paman. Ngunit natatakot pa rin si Iris. Kung mababasag ng White Dragon ang huling depensa, hindi na niya magagawang wakasan ang kanyang buhay. Magiging dragon siya at masasaktan ang lahat, na ayaw niya. Pananggakwan siya ni Yu na hindi siya magiging dragon, at kung sakaling mangyari ang pinakamasama, siya na mismo ang magtatapos nito. Basta't maniniwala siya kay Yu at magtitiwala sa lahat. Naguguluhan si Iris, mapagkakatiwalaan niya nga ba si Yu? Sinabi ni Yu sa kanya na huwag mag-alala, dahil siya ang pinakamagaling na tagapagtago sa mundo. Sa wakas, nagpunta si Iris para mag-ulat sa paaralan, dahil nakumpirma na nga ang pagbabago ng kulay ng kanyang sagisag. Tinaas ang alerto mula level C patungong level A ng mga oras na yon. Mayroon pang mga 30 oras at 30 minuto bago dumating ang White Leviathan. Sa silungan sa ilalim ng lupa, naghintay si Yu sa labas,
at lumabas si Mitsuki para ipaalam sa kanya na sumailalim na si Iris sa pisikal na pagsusuri at kumpletong pagsusuri sa kalusugan. Bagamat natatakot na naaakit niya ang isang dragon, nanatiling kalmado at kooperatibo si Iris. Matapos marinig, hiniling ni Yuyu sa nakababatang kapatid na siya na lang ang magprotekta kay Iris mula sa lahat maliban sa mga dragon. Sinabi rin niya kay Mitsuki ang kahilingan ni Loki, ani Yuyu. Kung siya ang magpoprotekta kay Iris, hindi makikialam ang organisasyon ng Nifl at hindi magdudulot ng gulo sa Midgar. Naintindihan naman ni Mitsuki, na kung may mangyaring masama, ang kapatid niya mismo ang mag-aayos ng sitwasyon kay Iris, gayunpaman, siya ang nagnais na gawin yun. Pagkatapos ng lahat, hindi na ito ang unang beses na nakialam si Mitsuki sa isang kasamahan. Sabay takbo nito, iniwang tulala si Yuyu sa kinatatayuan. Sa ngayon, 24 na oras na lang ang natitira bago dumating ang White Dragon. Dahil nakapagdesisyon na siya, tinawagan ni Yuyu si Loki para ipaalam ang kanyang pinili at hiniling na huwag makialam sa bagay na ito. Kahit pumayag si Loki na hindi makikialam, medyo nag-aalangan pa rin si Yuyu sa kanya dahil hindi naman ito mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ibaba ang telepono at bumalik sa pasilyo, nakita niya si Lisa na nagdadalawang isip sa harap ng pinto ng silid ni Iris. Medyo nakakatawa kay Yuyu dahil matapang magsalita si Lisa pero duwag naman pala, halatang nag-aalala kay Iris pero kailangan pa ring magpakita ng pagiging malamig sa harap niya. Sabi ni Lisa, simula pagkabata malayo na sila sa kanilang mga pamilya kaya ang mga kaklase niya ang itinuturing niyang pamilya. Pero hindi pa rin niya tinatanggap si Yuyu bilang bagong miyembro nito. Pinayuhan siya ni Yuyu na magpahinga bago ang labanan, pero ang totoo, wala siyang panahon para magpahinga. Kailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras. Pag-alis ni Lisa, tinanong siya ni Yuyu tungkol sa labanan nila sa Kraken 2 taon na ang nakakaraan. Tumigil si Lisa, at malamig na sumagot, si Mitsuki ang Sumire sa Kraken at sa Death Dragon. Nauunawaan niya sa isip na wala silang ibang pagpipilian, pero emosyonal, hindi niya matanggap. Kaya hindi mapapatawad ni Lisa si Mitsuki dahil sa pagkamatay ng mga kapamilya. Ang biktima noong taon na yun ay si Miyako ng klase Brynhild, nakababatang kapatid ni Guro Haruka. Sa kasalukuyan, mahigit 22 oras na lang ang natitira sa kanila. Pumasok si Yuyu sa silid ni Iris para mag-check. Mayabang niyang sinabi na komportable naman daw doon, may screen pa para mabantayan ang sitwasyon sa labas. Dahil naka-nightgown siya, pinagpapalit ni Yuyu ng damit si Iris. Sabi ni Iris ay ayos lang daw kaya hindi na siya magpapalit, at pinaupo pa nga niya si Yuyu sa kama imbis na nakatayo lang. Bigla na lang niyakap ni Iris ang braso nito, at nagtapat na medyo natatakot siya dahil para ma-check ulit ang marka niya. Ngunit kahit papaano, nang hawakan niya si Yuyu, nakaramdam siya ng init at kapanatagan. Hindi sinasadyang napunta ang tingin ni Yuyu sa screen. Nakita niya ang mga kasamahan ng kanyang kapatid na aksidenteng natuklasan ang kanilang mga hita dahil sa pagsayaw ng kanilang mga palda. Nakita ni Iris na namumula siya, saka tinanong kung gusto niyang pagmasdan ang mga babae, at kung gusto niyang makita ang kanyang underwear. Inangat pa nga ni Iris ang palda niya, bilang pasasalamat dahil nag-alala si Yuyu sa kanya. Madali siyang pinigilan ni Yuyu at ipinaliwanag na dapat niyang pahalagahan at ingatan ang kanyang katawan. Tunay ngang isang ginoo sa paningin ng mga babae. Pagkatapos, naghanda si Iris na maligo. Niloko niya si Yuyu para maligo muna sa dahilang natatakot daw siya na baka dilaan ni Yuyu ang bathtub niya at inumin ang tubig niya sa paliguan. Natulala na lang si Yuyu sa batang ito kaya wala siyang nagawa kundi mauna ng maligo. Ngunit habang naliligo si Yuyu, pumasok si Iris na nakabalot lang ng tuwalya at nagpumilit na kuskusan ang likod nito. Halos makita ang dapat sanang hindi makita. Umaktong biktima si Iris na parang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Pagkatapos noon, wala nang nangyari pa, nagligo na lang silang dalawa sa kanya-kanyang paliguan at natulog sa kanya-kanyang kama. Balak sanang matulog ni Yuyu sa kabilang kwarto, pero tinawag siya pabalik ni Iris. Gusto niya nakasama siya nito sa huling gabi niya. Nagtataka si Yuyu kung bakit siya pa at hindi si Lisa o si Mitsuki. Inosenteng sabi ni Iris, dahil mas mabuti ang pakikitungo sa kanya nito kaysa sa iba. Kaya siya lang ang kailangan niya. Sa huli, pumayag si mabait na Yuyu na manatili.
Umupo siya sa banig sa tabi ni Iris at pinayuhan itong huwag masyadong maging negatibo sa pag-iisip. Mag-isip ng positibo, mag-isip ng ibang posibilidad na maaaring mangyari, mag-isip na may pag-asa pa siyang mabuhay. Huwag palaging isipin na sa huli, aagawin nito ang buhay niya. Pagkatapos makinig sa pangungumbinsi nito ng matagal, naramdaman din ni Iris na may katuturan ang mga sinabi nito. Kaya't mahimbing siyang nakatulog. Si Yuyu naman ay patuloy na nagbantay kay Iris. Pagkatapos ay siya rin ay nakatulog. Sa panaginip niya, nanaginip siya ng kanyang pagkabata kasama si Mitsuki. Ang dalawa'y naghahabulan sa bundok, pinagmamasdan ang magandang tanawin ng lungsod mula sa malayo. Bata pa lamang ay pangarap na ni Mitsuki na may kasal sa kanya at maging kanyang asawa. Kaya't lagi silang magkasama, parang isang pribadong pangako sa isa't isa. Hinalikan pa nga siya ni Mitsuki bilang tanda ng pangako. Ngunit habang nananaginip siya nito, isang malalim na tinig ang nag-usal sa kanyang isipan, na kailangan niyang magbayad para sa mga alaala niya. Nagising si Yuyu dahil sa mga salitang yun. Umaga na noon, mas nauna nang nagising si Iris. Pinagmamasdan niya ang screen, sinusubaybayan ang sitwasyon sa labas. 10 oras na lang ang natitira. Sa oras na yon, nasira na ng White Dragon Leviathan ang unang linya ng depensa at patuloy na sumusulong. Ang susunod na linya ng depensa ay ang unit panlaban ni Mitsuki. Lahat ay nakatuon at handa na sa labanan sa silid ni Iris. Tumingala si Yuyu sa screen at bamulong White Dragon Leviathan, walang moari sa kanyang iniisip. Isang tinig ang nag-alingaw-ngaw mula sa pinakamaloob na silid. Mariin na sinabi ni Mitsuki kay Yuyu na kung kinakailangan, wakasan niya ang buhay ni Iris. Higit pa rito, diniinan pa ni Mitsuki ang mga bagay na dapat tandaan ni Yuyu. Ngunit dapat siyang maging handa sa isipan. Kung hindi magbabago si Iris, siya mismo ang magtatapos sa buhay ni Iris. Sa kabila ng pagpipigil ni Yuyu, ipinagpatuloy pa rin ni Mitsuki ang kanyang napagpasyahan hanggang sa huli. Sa malaking screen sa Central Command ay lumitaw ang mga piraso ng meteor na bumabagsak. Sina Ariella at Haruka ay nagpapatakbo sa command center. Sa isang iglap, isang malamig na tinig ni Haruka ang umalingaw-ngaw at sabay-sabay na pinaputok ang maraming missile. Isinagawa ang pag-atake sa halimaw na Leviathan. Napakaganda ng kapangyarihan ni Leviathan kaya walang epekto ang mga pinaputok na missile. Pinapanood ni na Yuyu at Iris sa ibang screen. Naisip ni Yuyu ang isang hadlang na zero gravity na kayang yumuko sa espasyo ng halimaw na Leviathan. Samantala, sa command center, pareho ang naisip ni Haruka kay Yuyu. Sa ibabaw ng plataporma ng paglulunsad ng missile, sina Miyazawa, Lisa, Mitsuki, Firo, at Ariella ay sumunod sa utos ni Teacher Haruka at inatake ang halimaw. Mabangis na sumugod ang halimaw gamit ang zero gravity barrier nito bilang panangga. Isa-isa nilang ginamit ang kani-kanilang natatanging kakayahan at kapangyarihan, pinagsama-sama upang salakayin si Leviathan, lumikha ng pagsabog na may shockwave sa dagat na walang kahit anong alon. Sa panig naman ni Yuyu, biglang nakaramdam ng kakaiba si Iris at sumigaw upang umiwas ang lahat. Para itong babala, sumulpot ang halimaw mula sa ilalim ng dagat. Lumabas ito na walang kahit isang gasgas. Marahil lalo lamang itong nagalit sa naunang pag-atake. Umagang ng isang nakakabinging sigaw si Leviathan, ngunit nakagawa naman ng pananggalang si Ariella para sa lahat. Ngunit hindi ito nakayanan at lahat ay natangay ng malakas na sigaw na yun. Pati ang mga toring pang-ilunsad ng missile ay nabasag dahil sa lakas ng pagsabog. Kaya naputol ang pakikipag-ugnayan. Magulo ang sitwasyon. Malalim ang iniisip ni Haruka nang tumawag si Loki. Kay Yu naman, siya rin ay nakatanggap ng tawag. Ang eksena ngayon ay ang pag-uusap ni Haruka at Yuyu. Ngunit mukhang ayaw niya na naroon si Iris sa tabi niya sa oras na ito. Alam ito ni Yuyu kaya sinabihan niya si Iris na takpan ang tenga hanggang matapos silang mag-usap ni Haruka, at sumunod naman si Iris, tinakpan ang tenga at napayuko. Lumapit si Yuyu at nagtanong tungkol sa presensya ni Nifel roon. Nagkausap ang dalawa. Ayaw ng isa na mawala si Iris. Sinabi naman ng isa na kung nandito si Iris, mauulit lang ang lahat gaya ng 2 taon na ang nakakaraan. Parang may natuklasan si Yuyu na sikreto ni Haruka na sangkot ang nakababata niyang kapatid, kaya naisip niyang iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ni Haruka na makialam si Nifel. Pero ang gusto ni Haruka ay walang ibang dapat magdala ng panganib na ito.
Mas nakakagulat pa ang alok ni Yu na gagawin niya ang lahat dahil isinugol ni Iris ang buhay para sa kanya, basta para sa isang tao. Kaya niya ang lahat. Natulala si Haruka sa mga salitang yun, at naiwan siyang nag-iisip mag-isa. Sa loob ng elevator, inalala ni Yuyu ang mga nakaraang pangyayari, tungkol sa ilang kasunduan o kontrata. Nag-alala si Iris na baka hindi siya pagbigyan ni Nifl, pero tiniyak ni Yuyu na palalayasin niya ang mga ito para sa kanya pagdating nila. Gusto ni Iris na manatili sa tabi ni Yuyu at hindi lang siya pumayag, kundi hinawakan pa niya ang kamay nito bilang matibay na pang-aaliw, na medyo nabawasan ang pagkabalisa ni Iris. Habang pababa si Iris, nakahanda na ang mga sundalo mula sa hukbo ni Nifl, naghihintay na umatake. Sinabi ni Yuyu kay Iris na manatili sa kanyang kinatatayuan at gagamit siya ng mga pampamanhid na armas, pero mahirap dahil ang mga sundalo ay may mga tunay na baril samantalang siya ay wala. Umuulan ng bala papunta kay Yuyu, pero isa-isa niyang naibagsak ang mga sundalo dahil nga dati siyang sundalo. Kaya naman kailangan ng bilis at liksi. Paulit-ulit ang putok ng baril. Sobrang natakot si Iris kaya't hindi niya mapigilan ang panginginig. Nang matapos ang lahat, nanahimik na ulit. Bagamat nag-aalala, nang makita niyang walang sugat si Yuyu, kumalma rin si Iris. Bigla na lang, may isang sundalo pa palang nakagalaw sa likuran nila. Balak saktan si Yuyu, walang oras para mag-isip, nagpatawag siya ng panangga para maprotektahan ito sa panganib. Nagulat si Yuyu sa ginawa, pero pinaalala pa rin niya rito na ang kaligtasan nito ang pinakamahalaga sa ngayon. Nakarating sila malapit sa bangin at silang dalawa na lang ang sasalubong sa Leviathan kung ito'y makalusot sa panghuling depensa. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Mitsuki, sinasalungat ang sinabi lang ni Yuyu. Sa sandaling yun, gusto ni Mitsuki na ibigay ni Yuyu si Iris sa kanya, at naiintindihan din niya ang pakiramdam ng kailangang tapusin mismo ang isang dating kasamahan na naging dragon na. Nagpumiglas silang dalawa, ayaw nilang pareho ang isa ang maging pumatay kay Iris. Napakataas ng tensyon, parang magsasagutan na sila nang biglang may pumihil. Bigla ang sabi ni Yuyu kay Mitsuki na nakita niya ang panloob nito, kaya nawala ang pag-iingat ni Mitsuki at nahawakan niya ang ulo nito para manalo. Ito ang kanilang kasunduan noong bata pa sila. Tinanggihan ni Yuyu ang naunang plano na tapusin ang buhay ni Iris at sinabi na dapat silang magtulungan hanggang sa huling hininga. Lumipat ang eksena sa gabi na. Tinanong ni Lisa kung bakit naroon sina Yuyu at Iris. Taimtim na humingi ng tawad si Iris kay Lisa. Higit pa rito, diniinan ni Yuyu na si Iris ay maaaring maging susi sa kanilang tagumpay. Mula sa mga sinabi ni Yuyu, naunawaan ang lawak ng kanyang kakayahan. Habang nag-uusap ang lahat, papalapit si Leviathan na may nakakatakot na aura. Nag-alala si Lisa para kay Iris at gusto niya itong sumama sa kanlungan, pero mukhang may sariling desisyon si Iris. Hindi siya tatakas at hindi susuko. Ang kapangyarihan mula sa baston na hawak niya ay bahagyang tumulong sa lahat. Nawala ang gravity shield na nakapalibot sa halimaw, na nagbigay ng magandang pagkakataon para mapuksa ito. Sabay-sabay nilang inatake ang halimaw, mas maayos kumpara kanina. Parang natalo na nila si Leviathan. Pero hindi, nagalit ito. Ang lakas ng galit nito ay nagdulot ng mga kahihinatnan para sa lahat. Patuloy na sumusulong si Leviathan kahit na inaatake na siya ni Iris. Naalala ni Yuyu ang nakaraan, ang panahon na nakuha niya ang kanyang kapangyarihan, ang pakikipagkasundo kay Yggdrasil. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang mga alaala. Sa kasalukuyan, iniangat ni Mitsuki ang kanyang pana, diretso kay Iris. Nang mga sandaling yon, hamarang si Yuyu sa likuran ni Mitsuki, at lumingon din kay Mitsuki, na humihiling na magtiwala ito sa kanya. Lumapit si Yuyu kay Iris, nais humiram ng kapangyarihan mula sa tungkod nito upang ipagpatuloy ang kanilang kasunduan noong pagkabata. Sa mga alaala, ang kanyang isinakripisyo upang makamit ang kapangyarihan. Isang napakalaking armas ang lumitaw at ang target nito ay si Leviathan. Ang kakilakilabot na nilalang na nasa harapan nila, kasama ang banal na pana ni Mitsuki, ay nagpangyari na mawala si Leviathan magpakailanman sa mundo. Hindi na muling makasasakit ng sinuman, sa huli, nginitian lamang ni Yuyu si Iris bago nawala ng malay. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Yuyu kinabukasan. Nakatanggap siya ng papuri mula kay Loki sa mensahe nito. Natuwa ito sa pakikipagtulungan kay Yuyu. Biglang tumunog ang telepono. Dumating si Mitsuki para tiyaking maayos pa si Yuyu,
at kinulbit ni Yuyu ang kanyang nakababatang kapatid. Dumating na naman ang gabi. Nagkita sina Yuyu at Iris sa dalampasigan. Nagmungkahi si Iris na maging magkaibigan sila. Marahil hindi niya alam, pero magkaibigan na sila ayon kay Yuyu. Labis na ikinagulat ito ni Iris. Nagpapasalamat din siya kay Yuyu dahil lahat ng kanyang nais ay natupad nito, kaya nais niyang magpasalamat sa pamamagitan ng isang halik. Marahil ang halik na yun ang nagbago ng lahat. Sa tahimik na gabi, bahagya lamang ang aninag ni Tyr sa dilim. Sa harapan niya ay isang makinang na pulang rosas na kristal. Nahulog yun sa kama kung saan may 4 na iba pang kristal na nakalagay na. Aakalain mong mananahimik ang paligid, ngunit hindi, isang malakas na pagsabog mula sa labas ang bumuwag sa pinto at itinapon papasok. Sunod-sunod na nawalan ng malay ang lahat sa silid maliban kay Tyr dahil sa isang uri ng pagkabigla. Natakot si Tyr, at mahigpit na niyakap ang kanyang teddy bear. Lumapit ang isa pang tao kay Tyr at iniabot ang kamay, ngunit napigilan ang mga kuryenteng nakapalibot sa lugar. Mataas na ang puting maskara at kumikinang. Hindi na nagtago ang taong yun at ipinakita ang kanyang mga mata, at si Yuyu pala yun. Kahit nakita na ang mukha, tila wala pa ring napapansin si Tyr. Narinig ang tanong ni Tyr, malamig na tumawa ang isa pa at saka nagsalita ng may panunuya. Ikaw ay isang dragon, umaga pa lang. Nagising si Yuyu sa sigaw ni Mitsuki, kaya dali-dali siyang tumakbo sa taas at binuksan ang pinto ng kwarto nito. Nakita niya si Mitsuki na nakahubad, nakaupo sa sahig, at nakatakip ang kamay sa dibdib. Susulong sana si Yuyu, pero agad siyang hinampes ni Mitsuki sa ulo at tinulak palabas. Nagbago ang eksena, makikitang malinaw ang langit. Sinaway ni Mitsuki si Yuyu dahil sa pagpasok sa kwarto niya habang hubad siya. Nang mga sandaling yun, bigla ang huminto si Yuyu, tiningnan ang kanyang kamay at nakakita ng kakaibang simbolo, halos kapareho ng simbolo sa baywang ni Iris kanina. Pagdating sa klase, aktibong binati siya ni Lisa. Labis siyang nagulat pero ang sabi lang ni Lisa ay nadadaanan lang daw niya at binati siya. Nagpapasalamat daw si Lisa kay Yuyu dahil sa pakikilahok nito sa mahalagang misyon tungkol sa Leviathan at ginawang apprentice si Yuyu. Kahit hindi maintindihan ni Yuyu ang dahilan, dahil hindi pa nakaupo si Iris sa kanyang upuan, hinanap niya ito at tinawag ng makita. Nagulat si Iris at nahawakan niya ang palda niya. May sinabi si Iris na hindi maintindihan ni Yuyu. Pero nagbago ang lahat ngayon dahil may special health examination kaya pinagpalit ang unang at ikalawang klase at si Yuyu ay sinuri ng mag-isa. Nakarating siya sa harap ng silid ng presidente sa itaas. Naroon si Charlotte, ang namamahala sa Midgar ngayong araw, at sa tabi niya ang personal secretary nitong si Micah. Nagbati sila, saka lumapit si Charlotte kay Yuyu nang may pag-iingat. Ayaw niyang may mga babaeng makakita sa katawan ng isang lalaki at baka magkaroon ng ibang isipin. Sumigaw si Charlotte, tinuro si Yuyu at sinaway. Pagkatapos ay sinimulang suriin ang katawan ni Yuyu. Hinawakan ni Charlotte ang kamay na may dragon crest at bomb ulong. Bigla na lang dinilaan ni Charlotte ang kamay ni Yuyu na ikinapula ng mukha nito. Natapos ang pagsusuri at nalaman na ang pagsusuring yun ay para sa pagpapatunay ng mga dragon crest ng mga estudyante. Isang malaking screen ang lumitaw. Nakalarawan doon ang isang basilisk na lumabas na sa lungga nito sa Sahara. Akala'y tapos na. Inimbitahan ni Charlotte si Yuyu sa isang ekspedisyon pero di gaya ng dati, pinigilan ito ni Sekretarya Micah na nasa tabi niya. Natapos ni Iris ang pagsusulit niya saka lumabas at napaupo, mukhang wala ng lakas. Sa ibang lugar, si Mitsuki naman ay nakatayo sa podium habang ipinakikilala ang dalawang bagong kaibigan, sina Hanoka at Tyr, ang mga naging target ng basilisk. Mukhang nakita na ni Yuyu si Tyr kaya pamilyar ito sa kanya. Sumunod ang paliwanag na ang sungay sa ulo ni Tyr ay hindi mula sa isang dragon crest kundi nabuo mula sa dark matter. Nang banggitin ni Mitsuki na tao si Tyr, nagalit ito at iginiit na isang dragon siya, saka pinakawalan ang kanyang kapangyarihan na nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Sunod-sunod na pagkawala ng kuryente ang Samire sa mga ilaw, kaya't nagdilim ang lahat. Nang bumalik ang ilaw, nakita ni Tyr ang mukha ni Yuyu, at dali-dali siyang yamakap ng mahigpit dito. Sinabi pa niya na para sa kanya'y siya ang mapapangasawa ng dragon at si Yuyu ang kanyang asawa. Nagulat si Yuyu pero wala siyang nagawa kundi mapangiti na lamang.
Dinala niya si Tyr kay Miss Haruka at ikinwento ang nangyari simula nang magkakilala sila. At nais din ni Haruka na makasama ni Tyr si Yuyu sa iisang klase. Inanyayahan niya ito upang makapagturo siya ng kanyang kaalaman. Ayaw ni Miss Haruka na mangyari kay Tyr ang nangyari kay Iris. Nagpakilala si Mitsuki kay Tyr kaya mas naging komportable rin siya kay Mitsuki. Si Tyr naman ay inosente. Dahil dito, nadama ni Mitsuki na may paparating na gulo. Pagpasok sa silid-aralan, batiin naman si Tyr ni Iris ng mabait pero nilampasan lang niya si Iris at dumiretso sa upuan ni Yuyu. Napadpad siya sa kondonga ni Yuyu. At matigas pa ang ulo kaya naiinis ang lahat sa klase, pati si Lisa. Pag-uwi, niyakap pa niya si Yuyu kaya medyo nalungkot si Iris na nasa likuran. Naglakad-lakad sina Yuyu at Tyr sa tabing dagat. Habang nag-uusap ang dalawa, nasa likuran nila si Iris na may malungkot na mga mata. Dito dati niya hinalikan si Yuyu kaya pakiramdam niya ay hindi patas na si Tyr lagi ang kasama nito. Sa bahay ni Yuyu, napakunot noo si Mitsuki sa nakita. Dinala ni Yuyu si Tyr pauwi. Sumunod din si Iris. Pagpasok ni Iris sa kwarto ni Yuyu, biglang sumugod si Tyr para itulak siya palabas. Pagkatapos ay iginiit na ang kwarto niya ang pugad niya. Pinaalalahanan siya ni Mitsuki kaya kumalma ang lahat at sama-sama silang nag-aral. Nasagot ni Tyr lahat ng tama, sa kanya niyakap si Yuyu at gusto silang magkasamang maligo. Bilang gantimpala, nakitang nagtatalo ang dalawa, napagpasyahan ni Mitsuki na magsasabay silang lahat maligo. Pero bawal na bawal tanggalin ang mga swimsuit. Dumilim na, nakatulog na sina Iris at Tyr. Pero sina Yuyu at Mitsuki ay hindi pa. Nakatayo ang dalawa sa balkonahe, nag-uusap tungkol sa kalagayan ni Tyr. Sabi ni Mitsuki na may nagsabi sa kanya na si Tyr ay natagpuan sa isang organisasyon na sumasamba sa mga dragon at tinatrato siya bilang isang tunay na diyosa. Pero si Tyr ay ginamit nila. Pinagmukha siyang dragon. Kinabukasan bago pumasok sa klase, pinayuhan ni Yuyu si Tyr na makipagkaibigan sa mas maraming tao. Bukod sa kanila, sa wakas, pumayag si Tyr na batiin ang lahat at siya rin ay binati ng magiliw kaya nagbago ang pananaw niya. Ang makitang masayang nag-uusap ang lahat ng walang sama ng loob ay nagpasaya kay Tyr sa sitwasyon noon. Naging mas kampante rin sina Mitsuki at Yuyu. Nang hingi ng permiso si Iris na tumabi sa kanya tulad ni Tyr. Pero tumanggi si Yuyu kaya siya'y nainis at nanlumo sa mesa sa buong klase. At mula noon ay gaman ang loob ni Tyr at ng ibang mga babae sa klase. Magkasama silang kumain, nag-aral, parang matagal na silang magkakaibigan. Nakita ni Lisa si Tyr na kumapit kay Yuyu kaya hindi na niya kinaya at gusto niyang personal na turuan si Tyr. Pagkatapos, tinuruan ni Lisa at Yuyu si Tyr kung paano gamitin ang dark matter. Habang nag-aayos siya ng sarili niyang armas, lumitaw ang imahe ng misteryosong tao mula sa nakaraan kasama ang mga nag-iitso na boses na gustong ipaalala kay Tyr na siya ay isang dragon. Nang mga sandaling yun, nawala ng kontrol ang kapangyarihan ni Tyr at lumikha ng napakalaking buhawi na nakapalibot sa kanya. Nakita iyon ni Yuyu at Lisa at labis na nag-alala para sa kaligtasan niya. Tinawag ni Lisa ang pangalan ni Tyr pero nasa loob ng buhawi ang figura ni Tyr. Parang hindi na siya ang sarili niya, tila may kung anong malalim sa loob niya ang kumontrol. Nang mga oras na yon, ipinaliwanag ni Lisa kay Tyr ang imahinasyong sandata. Ginagamit ito para maging mas tumpak at mabisa ang proseso ng pagbabago ng anyo ng bagay. Nang makakita ng kawili-wiling bagay si Tyr, sinubukan niya ito. Pumikit siya para mag-focus. Pagkatapos noon, isang agos ng maliliit na kapangyarihan ang lumitaw sa paligid ni Tyr. Ang maliliit na kislap na yun ay unti-unting kumikislap at nagsama-sama tungo sa mas malaking kapangyarihan. Paulit-ulit na inisip ni Tyr sa kanyang isipan ang mga salitang, ang aking kapangyarihan, lahat ng aking kapangyarihan para likhain si Tyr. Sandata, ngunit nang masyadong mag-focus, isang misteryosong taong nakabalabal ang tumawag sa kanya dahilan para magising si Tyr. Paulit-ulit nitong ibinulong kay Tyr na siya ay isang dragon. Isang malakas na aypoypo ang sumulpot sa paligid ni Tyr, inililigiran siya at nagkalat ng malakas na hangin. Saglit na nag-alala ang lahat kay Tyr. Nang mawala ang tensyon, bigla na lamang naalala ni Tyr ang magagandang alaala kasama ang pamilya. Ngunit saglit lamang ang saya. Lahat ay naapuhap ng apoy at nawala. Sa kawalan ng pag-asa, muling nagpakita ang nakabalabal na figura,
ipinaalala kay Tyr na wala sa mga ito ay totoo, at ngayon itapo na ang lahat. Ipakita mo ang iyong tunay na anyong dragon. Sa loob ni Tyr ay ganoon. Ang dragon, sa mismong sandaling yun, pakpak, paa, at kamay ay unti-unting lumitaw. Sinundan nito ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang kapangyarihan na lumikha ng mga shockwave. Si Lisa ay nagpanik at umatras. Si Yu naman ay dali-daling tumakbo para protektahan siya, ngunit sa kasamaang palad ay nahawakan ang hindi dapat hawakan at nagkaroon pa ng pagkakataong makapigil at makapanghaplos ng ilang beses. Pagkatapos ay nahihiyang hindi na nila ito pinansin at itinuon ang pansin sa mas mapanganib na sitwasyon na nag-anyo si Tyr na isang dragon. Dahil ang inisip niyang armas ay anyong dragon, at lubos na naniniwala si Tyr na siya ay isang dragon. Muli silang sinaktan ng kidlat. Nakitang delikado ang sitwasyon ni Lisa kaya't naisip ang paghiwalayin si Tyr sa dragon. Pagkatapos ay ipinatawag ni Lisa ang Sandatang Gangner, at sinaksak. Sumiklab ang apoy, diretsyong papunta sa dragon. Nang tumagos ito sa pakpak, agad na bumalik ang pakpak sa dating anyo. Kahit mahirap, determinado si Lisa na huwag hayaang manatili si Tyr sa ganoong kalagayan. Patuloy siyang nagpaputok sa magkabilang pakpak at ginamit ang panusok na diskarte. Nang mga sandaling yun biglang nagising si Tyr at nahiwalay sa anyong dragon. Lumapag ang babae mula sa itaas. Mabilis na tumakbo si Yu para saluhin si Tyr at paulit-ulit na tinawag ang pangalan nito. Muling tumingin sa kanya ang babae saglit bago nawala ng malay. Pagkatapos ay dinala nila si Tyr sa isang silid upang makapagpahinga. Nanatili si Yu na nakaupo at pinagmasdan si Tyr, naghihintay na magising ito at makausap. Nang siya ay palabas na, nakita ni Yu si Hanoka na hinuhubad ang kanyang damit upang tingnan ang sugat sa likod nito. Nahihiya siyang humingi ng paumanhin at tumalikod, ngunit ginamit pa rin ang pagkakataon upang makilala si ang ganda at nalaman niyang nasugatan si Hanoka dahil sa pagkakamali niya sa pagsasanay sa pagbabagong anyo. Nang marinig yun at nahihiya, humingi ng paumanhin si Yu at nagpaalam na umalis, pero pinigilan siya ni Hanoka na humingi ng tulong sa paglalagay ng gamot sa likod niya. Maingat niyang kinuha ang bulak, isinawsaw sa antiseptic at marahang dinampi sa sugat. Sa nakakahiyang sitwasyon na yun, tinanong ni Yu ang kalagayan niya at nalaman niyang medyo malamig ang relasyon ni Hanoka sa kanyang ina at wala siyang ama. Lumaki siyang nag-iisa simula pagkabata, kaya't ang mabilis na pakikipagkaibigan ni Yu sa kanya. At inalok na kung sakaling may kailangan siya, ay sabihin lang sa kanya, handa siyang tumulong. Pagkatapos ng lahat, may tumawag sa telepono. Tungkol ito sa plano ng Dragon God Cult na iligtas si Tyr Lightning. Ngunit mahigpit ang depensa ng Midgar kaya hindi pa sila nakaka-infiltrate, kaya ipapadala ang anti-Nifl unit na Kili Surder Muspelheim. At pagdating ni Kili, magkakaroon ng maraming nasasaktan kaya umasa si Loki kay Lieutenant Monono, kay Yu. Habang binababa niya ang telepono, dali-daling tumakbo si Tyr at nagtanong kung bakit siya nawala ng malay, kung nasaan si Lisa. At lahat ay naroon. Hinawakan ni Yu ang dalawang balikat niya para mapakalma at iminungkahi na lumabas sila para makapag-usap. Ikinwento ni Yu kay Tyr ang nangyari kanina, ang pagiging dragon niya, ang pagkakasakit ni Lisa at ang pagkasira ng training room, pero alam naman ni Tyr na hindi niya kasalanan yun. Gayunpaman, pinaalalahanan niya si Yu na humingi ng tawad sa lahat at pinapangako niya ang isang bagay. Mula ngayon, hindi na niya dapat isipin ang sarili na isang dragon. Isang babaeng tao siya, ngunit tumanggi si Tyr, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing isa siyang dragon kaya siya ganito kalakas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tyr na kung patuloy niyang paniniwalaan na siya ay isang dragon, hindi na siya magagawang manatili sa tabi ni Yu at ng lahat. At napagtanto rin ni Yu na mga peking magulang lang pala ang mga magulang ni Tyr, na nasunog at nawala na. Si Kili na lang ang natitira sa kanya. Ani ay para itong nangyari sa ilusyon kanina nang ipinukul niya ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay umiyak si Tyr, kaya nasaktan si Yu. Kaya't niyakap niya ito at inaliw. Makaraan ng ilang sandali, isinama ni Yu si Tyr pabalik upang makilala ang lahat, at nakita nilang masayang sinalubong siya ng lahat. Hiyang-hiya namang lumabas si Tyr mula sa likuran ni Yu at humingi ng tawad sa lahat. Pagkakita kay Tyr, nagulat ang lahat at sinabing wala yun at wala siyang pakialam, pero si Lisa ay iba. Lumapit siya at marahang tinapak si Tyr sa ulo, sinabing ang mga nagkakamali ay dapat managot.
Dapat silang maturuan bago pa man lumalim ang pagsisisi, at nakabayad na naman si Tyr. Niyakap niya si Tyr at ngumiti para mapagaan ang loob nito. Hindi na yun dapat ikabahala ni Tyr. Nang maayos na ang lahat, biglang may naisip si Iris. Suhestyon niya na mag-outing silang lahat kinabukasan. Parang maganda ang ideya kaya pinili nila ang isang berdeng dalampasigan na may alon para makapaglaro. Tumakbo si Iris at ipinakita ang bago niyang two-piece swimsuit matapos tamaan ng alon kanina. Pinuri ni Yu ang ganda niya sa suot kaya namula si Iris at napayuko. Si Tyr naman ay nakipagkompetensya kay Yu kung gaano kaganda ang hitsura niya. Tiningnan siya ni Yu at pinuri si Tyr na ang cute. Pero gusto lang ni Tyr na sabihing maganda siya at hinamon si Iris. Ang unang laro ay paggawa ng kastilyo sa buhangin. Si Iris ang nagtakda ng panuntunan na sino man ang makapagpatumba ng patpat sa itaas ang matatalo. Pagkatapos ay nagpatuloy silang maglaro at si Tyr ang nanalo. Maya-maya pa ay dumating na rin sina Lisa at ang iba pa nilang mga kaibigan. Pagkatapos ay pinuri rin ni Yu si Lisa at sinabing maganda siya sa kanyang swimsuit. Pero kinairita nito si Mitsuki at binato niya ng bola si Yu. Sinabi nitong paninikip ito, isaalang-alang na kinailangan pang gumamit ni Yu ng panakip butas na papuri sa ganda nito. Pero sinabi rin ni Mitsuki na hindi siya madaling mamula tulad ng iba. Gayunpaman, pagkatapos siyang purihin ito, mas lalo pa siyang namula at hinayla pa ang tenga ni Yu. Inilayo ang atensyon kina Tyr at Iris. Palaging nananalo si Tyr sa pagpapanatili ng stick na hindi gumagalaw. Pagkatapos nun, nagsaya rin silang lahat. Ang iba ay nagpunta ng pangingisda, ang iba naman ay nagbabad sa araw sa dalampasigan, ang iba ay nagbabasa ng libro at nagkukwentuhan. Tunay ngang mapayapa at masayang lakad iyon. Pagkatapos, sabay-sabay silang naglaro ng volleyball sa dalampasigan. Katabi nila sina Ariella at Miyazawa na nakaupo sa buhangin hanggang gabi, at hindi pa rin sila nakakahuli ng kahit isang isda. At gusto ring sumama ng punong guro sa kanilang kasiyahan. Pagkatapos ay nag-ihaw sila ng barbecue sa dalampasigan ng masaya at masasarap. Nang gabing yun, tahimik lamang na nagmamasid si Yu sa paligid. Nang makita nitong tila malungkot siya, lumapit ang punong guro at kinausap si Yu. Pagkatapos nilang mag-usap ng sandali at dahil sa pagkaantok, nais ng punong guro na magsayawan at kumanta silang dalawa. Pero hinimitay si Micah at kinaladkad siya pabalik sa trabaho. Nang gabing yun, si Yu ay nasa sala at nagbabasa ng impormasyon tungkol kay Kili. Siya ang leader ng kulto ng Diyos Dragon noong 3 taon na ang nakakaraan. Suspect sa mahigit 300 insidenteng terorismo. Sinusunog ang lahat ng bagay kahit hindi direktang hinahawakan, isang dalubhasa sa sistema ng apoy. Pinili niyang mamuhay na parang dragon. At ayaw ni Yu na mamuhay si Tyr na kagaya niya. Habang mahigpit na nakagat ang kanyang mga ngipin, at nakakuyom ang kamao sa pagkainis, isang lindol ang nagpagtataka kay Yu. Dali-dali siyang naging alerto, at sa kuna nga, nagliliyab na ang apoy sa labas, gaya ng nabasa ni Yu tungkol kay Kili. Habang binabasa ni Yu ang tungkol kay Kili, biglang nagliyab na ang apoy sa labas. Isang dragon ang dumating mula sa labas para umatake. Paulit-ulit na tumunog ang mga alarma. At isang maitim na asul ang sumalakay rito. Ito ang asul na Hecaton Chiris. Nag-aalalang lumabas si Yu para tignan. Nagtataka siya kung bakit ito narito. Lubos na nagulat ang punong guro dahil walang nakakita rito. Pero dahil narito na ito, kailangan nilang lumaban. Pero mukhang mahihirapan sila. Pagkatapos, kinamayan ng boses sa speaker ang lahat. Mga estudyante, manatili po kayong kalmado at pumunta sa silungan. Sa anumang paraan, huwag na huwag kayong lalapit sa akademya sa ngayon. Nakumpirma ni Riemann na ang batang babae lamang ang may nagbabagong marka. Nangangahulugan nito na ang target ng Hecaton Chiris ay maaaring si Tyr. Dahil sa mga pangyayaring ito, labis na nag-alala si Tyr. Nauunawaan ang nararamdaman nito, marahang yumuko si Lisa para pakalmayin siya. Nakita yun ni Tyr kaya medyo gamaan ang loob niya. At saka, gusto ni Mitsuki na protektahan ni Lisa si Tyr. Habang si Yu naman ang laging kasama ni Tyr, gusto siyang utusan ni Mitsuki ng ibang gawain. Dahil laging nagtitiwala si Tyr kay Yu at si Yu rin ang laging pinakaangkop na paraan. Nag-alala si Tyr nang makita si Yu na umaalis. Pero inaliw din niya ang dalaga at nangakong babalik siya. Pagkatapos pakalmayin si Tyr, agad na nagbigay ng utos si Mitsuki.
Nagtipon sina Firol at Ren sa bubong. Habang sina Iris naman ay nakiisa kina Mitsuki at Yu. Lumipad si Ariella sa langit at nagulat ng anumang pagbabago kung mayroon man. Kahit nahanda na ang lahat, ang dragon na ito ay walang reaksyon at walang nakakaalam kung bakit ito gumala-gala sa mundo. Humingi si Haruka na huwag itong patayin. Si Hecate Chiris ay hindi maaaring mamatay. Kahit sugatan, babalik pa rin ito sa normal. At may ulat din si Nifl na nagtagumpay silang takpan ang katawan nito ng paputok na nasa anyong gas. Pero ganap pa rin itong nag-regenerate. Ngayon, ang tanging pwedeng gawin ay mag-focus sa depensa para mabawasan ang posibleng mga casualty. Pero iba si Yu, naniniwala pa rin siyang may ibang paraan. Habang tinitingnan ng dragon na yon, naalala ni Yu noong bata pa siya. Lagi niyang ninanais ang kapangyarihan at tinanggap niya ang pakikitungo. At pagkatapos ay tinanggap ni Yu ang pagsasama-sama at binuksan ang apoy, naaalala ang mga panahong yun. Pagkatapos ay tinanong ni Yu ang intensyon ni Mitsuki kung bakit siya dinala rito dahil gusto nitong laban na nangyari mga 3 taon na ang nakakaraan. Kinumpirma ito ni Mitsuki at naisip na ngayon lang si Yu ang tanging makakapagpaalis kahit pansamantala sa dragon na ito. Pero yun na ang huling paraan niya. Dahil kung uulitin nila ang nangyari noon, malaking pinsala ang kakaharapin ng Midgar. Bukod pa rito, natatakot si Mitsuki na gamitin ulit ni Yu ang kapangyarihan na yun. Gayunpaman, determinado pa rin si Yu na protektahan si Tyr at ang lahat sa akademya. Paglipat ng eksena sa loob ng silid, takot si Tyr at mahigpit na yakap si Lisa. Nang mga sandaling yon, kasama pa rin ni Tyr si Lisa, pinapakalma at binibigyan ng katiyakan. Natakot ang dalaga, hindi alam kung mananalo si Yu. At sinabi ni Lisa na ang pagtitiwala sa lalaki at paghihintay ay kabutihang asal ng isang babae. Naging medyo lumakas ang loob ni Tyr dahil doon. Ngunit di inaasahan, hindi pala ganoon kasimple ang sitwasyon. Natapos pa lang siyang magsalita, may sumabog at biglang nawala ng ilaw ang silid. Dumating si Kili at kinuha si Tyr. Ikinumpas lang niya ang daliri niya at may sumabog malapit kina Lisa at Tyr. Nakita ang tensyon, agad na nag-transform si Lisa at humarang para protektahan ang dalaga. Kalmado ang mukha ni Kili habang tinitignan siya. Totoo nga ito. Ang sibat ni Lisa ay tumama kay Kili na walang anumang epekto, na parabang may di nakikitang pananggalang na nakapalibot sa kanya. At pagkatapos, isang pagpitik ng daliri ang nagpabagsak kay Lisa. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Kili. Napakaginaw ng kanyang titig. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa dulo ng daliri ni Kili. Nang makita yon, nagmadali si Lisa na protektahan si Tyr at tumakas kasama niya. Ngunit saan man sila tumakbo, si Kili ay sumusunod sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay parang apoy na sumasakop sa lugar. Unti-unti nang lumalapit si Kili. Habang tahimik na nagtatago sina Tyr at Lisa sa isang saradong silid, nakikinig sa bawat pagsabog. Palapit, paano sila makatatakas sa pagkakahawak ni Kili? Kaya naman wala nang nagawa si Lisa kundi ang lumaban para protektahan si Tyr at tinawag niya si Gangner. Walang tigil na pinaputukan ni Lisa si Kili at sinabihan si Tyr na tumakbo. Mukhang mas malakas si Kili. Isang tingin lang nito ay agad na napabagsak si Lisa. Sa panig naman ni Yu, may narinig siyang pagsabog at nagulat. Tinanong niya ang lahat pero walang ibang nakarinig. Naalala niya ang tawag ni Loki na nagsisimula ng magplano ang Dragon Worshiping Organization para iligtas si Tyr. Hindi madaling makapasok sa Midgar, kaya naman si Kili ang ipapadala nila. Naalala ni Yu ang mga salitang yun at biglang napagtanto na nadaya siya. Nangyari pala na inupakan ni Kili si Lisa kaya naiwan si Tyr na nasa panganib. Biglang may lumitaw na marka sa hita ni Tyr. Lumapit si Kili at kinuha si Tyr. Pilit na bumangon si Lisa para pigilan si Kili, ayaw niyang maaga si Tyr. Kaya naman malakas na sinugatan ni Kili si Lisa. Isang malakas na enerhiya ang sumugod sa langit. Nakita iyon ng lahat. Kasabay ng paglabas ng kapangyarihan na yun, gumalaw ang dragon. Nang yayakapin na ni Kili si Tyr para umalis, buti na lang nasalo siya ni Yu. Habang itataas na ni Kili ang daliri para, mabilis na pinaputukan ni Yu si Kili pero naharang ito ng kalasag niya. Pagkatapos, ang hawak na armas ni Yu ay pinainit ni Kili hanggang sa umapoy at matuno. Nakita ni Yu ang kanyang sandata na ngayon ay isang malapot na masa na lamang. Napagtanto niya na ito ang sukdulang pamamaraan ng pagbabago ng anyo ng bagay gamit ang mataas na temperatura.
Pagkatapos, sinabi ni Kili ang kanyang hangarin na gusto niya lang maibalik si Tyr sa Basilisk kung saan ito nababagay. At sinisi ni Kili si Tyr dahil sa hindi pagsunod dito kaya napilitan siyang saktan si Lisa. Galit na umatake si Yu. Ngunit napaisip siya ulit, kung tunay ngang pagbabago ng anyo ng bagay yon, dapat sana'y nakita ni Yu ang dark matter. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, mabilis na ikinumpas ni Kili ang mga daliri niya para mapabagsak si Yu at patuloy na nawala ang sandata ni Yu. Pagkatapos noon, malupit na sinalakay si Yu. Nasaksihan nito ni Tyr. Naalala niya kung paano sinunog ng buhay ang kanyang mga magulang at nagmakaawa kay Kili na tumigil. Nakitang may sakit ang dalaga, nakinig siya at iniligtas si Yu. Pagkatapos ay napilitang pumayag si Tyr na sumunod kay Kili at maging isang dragon. At patuloy na kinokontrol ni Kili ang kanyang isipan. Sinabi niya na ang pagiging bride ni Basilisk ni Tyr ay magdudulot ng kaligayahan sa lahat, pati na kay Tyr, na inaalala ang kaligayahan kasama ang mga estudyante sa akademya. Biglang may naalala si Tyr at napaluha. Naramdaman ng dalaga na masyado na siyang masaya rito at ayaw na ayaw nang umalis. Higit pa sa naisin niyang maging asawa ni Basilisk, gusto niyang maging asawa ni Yu at manatiling tao. Dahil sa pagtanggi ni Tyr, nainis si Kili. Isang pagpitik ng daliri niya. Isang malakas na enerhiya ang sumambulat mula sa kanyang daliri. Napagpasyahan ni Kili na hindi nahahayaang maging tao si Tyr. Dali-daling tumakbo si Yu para pigilan ito, ngunit hindi na niya nagawa, natakot si Tyr. Nakita ang lagay ng dalaga, agad na sumambulat ang kapangyarihan ni Leviathan kay Yu. Leyes na si Kili. Nalaman ni Kili ang pinagmumulan ng kapangyarihan at pinilit kay Yu na ibigay si Tyr sa kanya. Siyempre, hindi pumayag si Yu at pinagbantaan siya ni Kili na pagsisisihan niya ang hindi pagbibigay kay Tyr sa kanya ngayong araw. Bago pa makapag-isip si Yu, nasa loob na ng akademya ang dragon, winasak ang lahat ng gusali sa dinadaanan nito. Ano kaya ang gagawin ni Yu para mapigilan sina Hek-Iten Chairs at maprotektahan si Tyr? Unti-unti nang sumulpot ang mga alaala ng nakaraan. Mula noong maraming taon na ang nakalipas nang biglang sumulpot ang mga halimaw at nagbanta sa buhay ng mga tao, naalala ni Yu ang mga panahong nakasama niya ang mga estudyante. Nagtulungan silang ipagtanggol ang mundo. Kamakailan lang nakilala ni Yu si Tyr, isang cute at masiglang babae. Ngunit ang babaeng yun din ang nakapukaw ng isang mabangis na halimaw at nagdulot ng pagkawasak sa akademya. Biglang sumulpot si Kili at walang habas na sinaktan si Lisa. Gusto niyang pilitin umalis si Tyr. Nagalit si Yu, ayaw sumunod at pinigilan siya ng mariin. Nang mga sandaling yon, nahimatay si Tyr, sugatan, sa mga bisig ni Yu. Galit na tinanong niya si Kili kung saan ito galing. Panlilin lang ang sagot ni Kili na siya ay isang di halata namang hindi naniniwala si Yu sa sinabi nito. Mayabang na sinabi ni Kili na sa kanya na mismo ipagkakatiwala ni Yu ang tunay niyang pagkatao. Tumawa siya nang may pang-iinsulto at dali-daling umalis. Ngayon, si Yu ay may isa pang malaking banta na kailangang harapin, si Mitsuki. Dahil walang sagot na natanggap mula sa kanya, nagmadaling sumigaw siya ng malakas sa transmitter. Ang mga estudyante, na pawang nag-aalala kay Yu, ay sabay-sabay na tumingin sa dalampasigan, di kalayuan, pagkaraan lamang ng ilang sandali. Biglang bumalik ang buhay ng transmitter. Nagbalik ang boses ni Yu sa aparato, kaya naman nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang higanteng halimaw ay patuloy pa ring unti-unting sumusulong papasok sa isla. Si Yu, habang buhat si Tyr sa kanyang likod, ay nagmadaling magtanong kay Mitsuki tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Batay sa mapa na hawak niya, iminungkahi niyang ilihis ang halimaw palayo sa akademya. Kinabahan si Mariela dahil mukhang imposible nang mapabago ang direksyon ng napakalaking halimaw. Biglang may naisip si Mitsuki. Iminungkahi niyang gamitin ang hangin para itulak pabalik ang halimaw sa dagat at saka sila sisilakay. Lahat ay sang-ayon sa plano, nauunawaan ang ideya. Dali-daling dinala ni Yu si Tyr sa ligtas na lugar para makasama nila. Pero may punto na nagising na pala si Tyr. Hawak ang balikat nito, gulat na pinigilan siya ni Tyr, bumaba ito mula sa kanyang likuran. Desididong makipaglaban kasama ang lahat laban sa halimaw, mabilis na sumubok si Iris nang marinig niya ito. Para mapigilan siya dahil si Tyr mismo ang target ng pag-atake ng napakalaking halimaw. Muli na namang pinatibay ni Tyr na gusto niyang lumaban kasama nila at ayaw na niyang tumakas.
Nag-alala rin si Yu na baka mawala ulit siya sa sarili kaya dali-dali siyang sinubukang kumbinsihin. Pero nanatili si Tier sa kanyang desisyon na sinasabi niyang hindi na siya isang di nakita ang kanyang determinasyon at pagnanais na protektahan, tinanggap naman ni Yu at ng mga estudyante ang desisyon ng dalaga. Ngayon biglang lumipat ang halimaw patungo kina Tier at Yu habang sila'y gumagalaw. Nakita ni Mitsuki ang pagkakataon at dali-dali at kagyat na inihanda ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban, ang napakalaking nilalang, hindi sila pinapansin, patuloy na humahabol kay Tier. Sa utos ni Mitsuki, sunod-sunod na sinalakay ng mga babaeng estudyante ang nilalang gamit ang iba't ibang diskarte. Ang nilalang, kahit nasapul ng maraming malalakas na pag-atake, ay bumagsak pagkatapos. Ngunit hindi ito tumigil. Iniunat nito ang napakalaking kamay patungo kay Tier. Sa mapanganib na sandaling ito, si Tier ay naghahanap ng lakas. Isang pares ng pakpak ang sumibol sa kanyang likuran. Kumalat ang kidlat mula kay Tier, na palilibutan ang nilalang. Ngunit hindi pa rin ito napapatigil, dali-daling tinutukan ito ni Yu ng baril. Nang mga sandaling yon, nag-ugong sa isipan niya ang tinig ni Yggdrasil. Sinunod niya ang mga salita nito at isinigaw ang katagang utos. Ang bala ay sumabog, itinulak ang halimaw paitaas. Sabay-sabay na napanganga ang mga babaeng estudyante sa kakaibang puwersang nagtulak. Agad na sumenya si Yu sa kanila na muling umatake habang nanghihina ang halimaw. Ipinahayag ni Yu ang kanyang handgerang humingi ng lakas kay Tier. Walang pag-aalinlangan na pumayag ang dalaga. Muli na namang ibinayad ni Yu ang kanyang mga alaala para sa karagdagang lakas. Ayaw niyang mawala ang kanyang mga kaibigang kasama. Sabay-sabay nilang sinalakay ang halimaw sa pamumuno ni Mitsuki. Nang itulak ang halimaw sa firing range, mabilis na pinaputok ni Yu ang kanyan dito, walang kahit anong senyales ng pagbabagong buhay. Napawi ang halimaw, muling suminag ang araw sa isla. Nagdiwang ang lahat, naramdaman ni Yu ang kanyang swerte dahil naniniwala siyang hindi siya gaanong nagbago. Sa akademya, nakalabas ang punong guro mula sa mga gumuhong bahagi ng gusali. Napatitig siya sa nakapanghihinang tanawin at hindi mapigilan ang galit. Bigla siyang hinampes ni Maika sa ulo, sinaway siya dahil sa pagiging matigas ang ulo sa pagpapatayo ng napakataas na gusali at hindi pinakinggan ang mga pagtutol ni Maika. Mahigpit niyang sinaway ang batang punong guro at sinenyasan itong tingnan si Haruka para matuto. Saktong paglabas ni Haruka mula sa kanlungan. Nakita niyang ligtas pa rin ang mga estudyante kaya di niya maitatago ang tuwa. Lumipas ang panahon. Sa wakas, nagkamalay na rin si Lisa matapos gamutin. Dali-dali siyang niyakap ni Haruka habang umiiyak, nagpapasalamat kay Lisa sa pagiging kasama nito. Lubos na naantig si Lisa at marahang inalo ang dalaga. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Mitsuki at Haruka ang mga pangyayaring naganap. Pareho silang nagdalamhati sa malaking pinsalang dulot ng pakikipaglaban sa halimaw at pakikitungo sa sikili. Lubharing nasira ang silid ni Mitsuki. Iminungkahi ni Haruka na humanap siya ng bagong matitirhan. Nababahala rin si Yu sa bagay na ito dahil ganoon din ang kalagayan ng kanyang silid. Mayinhing iminungkahi ni Iris na pansamantala siyang tumira sa kanyang silid, ngunit bago pa man siya matapos magsalita, lumapit na si Tyre at sinabi kay Yu na pakasalan na niya ito para may matirhan siya. Hindi pumayag si Yu dahil napakabilis daw nito. Agad na tumutol si Tyre na matagal na niyang sinasabi na asawa siya ni Yu. Biglang nalungkot si Tyre dahil ayaw siyang pakasalan ni Yu. Walang magawa si Yu sa pagpapaliwanag sa dalaga tungkol sa mga batas ng tao, na wala pa silang sapat na gulang para magpakasal. Naunawaan naman ito ni Tyre at masayang bumalik sa dati. Hinalikan niya si Yu sa pisngi bilang tanda ng kanilang pangako sa isa't isa. Nagulat ang lahat sa di inaasahang halik ng dalaga. Ayaw ni Iris. Tumayo siya at gustong lumapit para halikan si Yu, pero mahigpit na niyakap ni Tyre si Yu para pigilan siya. Iginiit niya na may pangako na sila at kapag ikinasal na sila, siya ang hahalik kay Yu sa labi bilang pagbubuklod. Agad na ibinalita ni Iris na nahalikan na niya noon si Yu sa labi, kaya't laking gulat ng dalaga. Nakatayo sa pagitan ng dalawang babae, para bang wala nang magawa si Yu. Bigla na lamang sumunod si Mitsuki na may galit sa mukha. Sinabi nitong si Yu ay sa katabing silid niya sa dormitoryo matutulog at sinaway silang tatlo dahil sa ingay. Dahil sa seryosong ekspresyon ni Mitsuki, parehong humingi ng tawad sina Iris at Tyre. Malamig na tumalikod si Mitsuki para umalis,
Pero bigla siyang lumingon ulit at malamig na sinabing si Yu pala ang may pinakamalaking kasalanan. Bahagyang nagulat si Yu nang marinig ang pangalan niya, pero wala siyang nagawa kundi yumuko at umamin ng pagkakamali. Nang gabing yun, sa kanyang silid, nagtuon si Mitsuki sa pagsusulat ng ulat tungkol sa nangyari. Nakita niya ang malamig na ugali ni Yu at napagtanto nitong may pinagdadamdam ito. Bigla ang tumigil sa pagtatype si Mitsuki, tanda na gusto nitong mag-usap sila ng seryoso. Kwento niya ang dahilan ng paglitaw ng halimaw sa akademya at ang posibilidad na ito ay napunta roon mula sa ibang lugar. Kahit na hindi pa ito nangyayari noon, sumimangot si Mitsuki nang banggitin ang bala ni Yu na nagpawala ng gravity at nagpaangat sa halimaw. Nanlalamig ang pawis ni Yu at nahihiyang sinabi niyang sinubukan niya lang ito dahil akala niya ay may epekto. Medyo nagalit si Mitsuki dahil sa kapabayaan nito. Bigla siyang nabalisa sa mga sekretong itinatago pa rin ni Yu sa kanya. Naalala ni Yu ang mga pinagdaanan nila ng mga kaibigan niya. Kailangan niya ng kapangyarihan at ang kapalit nito ay ang mga alaala niya. Tulala si Yu at wala na siyang nasabi pa, kaya nalungkot si Mitsuki. Magpapaliwanag na sana si Yu nang bigla siyang pigilan ni Mitsuki at nagtanong ng ibang bagay. Medyo nahiya siya nang tanungin si Yu tungkol sa halik nila ni Iris, kaya sandaling natigilan si Yu. Nauutal na sinabi ni Yu na pasasalamat lang yun ni Iris matapos nilang makalaban ang halimaw kanina. Matapos marinig ang sagot nito, biglang natahimik si Mitsuki. Wala na siyang sinabi pa at nag-ayos na para umalis ng silid. Pero pagkarating sa pinto ay bigla siyang lumingon upang paalalahanan si Yu na huwag na ulit gagawin yon. Bigla ang humingi ng tawad si Mitsuki kina Yu at Iris, dahilan para magtaka si Yu. Alang-alang sinabi ni Mitsuki na hindi patas kay Iris na kay Yu unang hinalikan. Napahinto si Yu sa mga salitang iyon ni Mitsuki dahil hindi na niya maalala ang mga alaalang iyon, kaya hindi na siya nakasagot. Dali-daling sinabi ni Mitsuki na hindi naman daw malaking bagay iyon, dahil noon ay pareho pa silang masyadong bata pa. Iminungkahi niya kay Yu na huwag nang pansinin ang halik at ang pangako noong una. Di sumang-ayon si Yu at tumutol. Naniniwala siyang laging naroon ang mga alaalang iyon. Ngunit ayaw ni Mitsuki na maging gapos sa mga pangako at gusto niyang magsikap ng mag-isa upang makipaglaban sa mga halimaw bilang pagbabayad sala. Mariin na ipinahayag ni Yu na wakasan niya ang digmaan at hindi niya iiwan ang kaligayahan ni Mitsuki. Lubos na naantig si Mitsuki sa mga sinabi ni Yu. Sumandal siya kay Yu at humagulgol. Sa isang hindi tiyak na lugar, patuloy na inaaliw ng isang babae si Mitsuki nang mawala na ang loob nitong lumaban. Biglang nagbago ang lahat. Lumingon si Miyako at umalis, sumunod sa isang tawag. May mga kamay na pumihil sa kanya. Nagpanik si Mitsuki at desperadong tinawag ang pangalan ng kaibigan niya. Bigla siyang nagising mula sa bangungot na matagal na niyang kinatatakutan. Kinabukasan, nagtipon ang mga estudyante sa kafe ng akademya. Maalagang tinanong at inalagaan ni Tyre ang lahat at akmang lalagyan ng asukal ang tasa ni Yu. Biglang lumapit si Iris at iginiit na black coffee ang gusto ni Yu. Bahagyang nainis si Tyre at ipinaliwanag ang benepisyo ng matamis. Mabilis na nilagyan ni Iris ng asukal ang tasa ni Yu. Si Tyre, ayaw magpatalo, naglagay ulit ng isang kubo ng asukal. Si Iris, hindi rin nagpatalo. Palitan silang naglalagay ng asukal kaya naiinis na ang lahat. Nag-alala si Lisa at sawayin sila. Bigla, nagpasalamat si Lisa kay Tyre dahil sa pagligtas nito sa kanya kaya sandaling nagsaya ulit si Tyre. Nang hamupa ang tensyon, nagsalita si Yu at pinuri si Lisa bilang isang mabuting bata na ikinagulat ni Lisa. Napaikan nito at akala'y inaasar siya. Dali-daling nagpaliwanag si Yu na papuri lang ang ibig sabihin niya. Bigla na namang pinuri ni Yu ang hitsura ni Lisa kaya medyo nahiya ito. Gusto rin ni na Iris at Tyre na purihin at sabay na bigyan ng presyon si Yu. Isang tawag mula sa akademya ang pumihil sa lahat. Nang mapagtipon na ang lahat, agad na inihayag ni Haruka ang balitang natanggap nila. Isang halimaw ang papalapit. Ang halimaw na ito ay kayang gawing bato at asin ang lahat gamit ang pulang liwanag nito. Batay sa direksyon nito, papunta ito sa isla at diretso kay Tyre. Nagbabala si Haruka sa panganib na dala ng halimaw na ito at iminungkahi na lumipat sila sa isang disyerto o walang taong isla upang maghanap ng paraan upang mapuksa ito kasama ang isla. Pagkatapos ng pagpupulong, naglakad-lakad sina Iris at Yu sa dalampasigan.
Nag-alala si Yu na baka maibalik ng paglalakbay gamit ang barko ang masasakit na alaala ni Iris, pero ngumiti si Iris nang maliwanag na sinasabi sa kanyang ayos lang siya. Natulala si Yu sandali, at pinuri niya ang lakas ni Iris dahil lagi siyang nagtataka rito. Mukhang puno ng pagmamalaki si Iris sa sarili. Biglang sinabi ni Yu na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya, kaya natigilan si Iris. Nagmadaling humingi ng tawad si Yu dahil akala niya ay ayaw nito ni Iris. Namula si Iris dahil akala niya ay gusto siyang makilala ni Yu. Magkaharap silang dalawa na medyo nahihiya, walang masabi pa. Kinabukasan, umalis na ang grupo ayon sa plano. Pinagmasdan ng punong guro ang unti-unting paglayo ng barko na may matinding kalungkutan, ngunit bigla itong naistorbo ng dala ni Micah. Sa barko, patuloy ang pag-uusap ng lahat tungkol sa kanilang plano. Inihayag ni Haruka na sasama sa kanila ang isang estudyante mula sa ibang klase. Ipinakilala ni Haruka ang estudyante bilang may natatanging mga nagawa. Si Hanoka iyon. Hindi napigilan ng lahat ang masiglang puri sa mga tagumpay ni Hanoka. Mapagpakumbabang tinanggap ni Hanoka ang mga papuri at mainit na binati ang lahat. Nang mga sandaling yon, dali-daling lumapit si Tyre para ipaalam ang paglitaw ng isang dolphin. Mabilis na hinayla ni Iris si Hanoka dahil sa tuwa, hindi sumama si Yu, bagkus ay bumalik siya sa loob ng cabin. Si Miyazawa at Ferl ay abala sa kani-kanilang ginagawa. Pareho silang nahihilo dahil sa pagsusuka. Naawa si Yu sa kanila habang patuloy silang nagbabasa ng libro at gumagamit ng kompyuter sa barko. Kinuha ni Yu ang libro ni Ferl na ikinairita nito. Inalok niya itong ibabalik pagkatapos mawala ang pagkahilo nito. Naramdaman ni Miyazawa ang panganib kaya mahigpit na niyakap ang kanyang kompyuter at ayaw itong bitawan. Nakita ang pagkadismaya nila, mabilis na binati ni Yu ang dalawa saka umalis upang pahintulutan silang makapagpahinga. Habang naglalakad siya sa pasilyo, bigla niyang narinig sina Mitsuki at Lisa na nag-aaway. Akmang hahakbang siya nang may humila sa kanya. Pinilit ni Mitsuki na siya ang may kasalanan kay Miyako at hindi na kailangang patawarin siya ni Lisa. Hindi nasiyahan si Lisa, paulit-ulit na tinatanong si Mitsuki na hindi naman niya kailangang gumawa ng paraan para sa kanya. Nagtago sina Yu at Uriela sa isang sulok, hindi makalapit at makasagip dahil pribadong usapan iyon ng dalawa. Naiinis si Lisa, umalis na habang patuloy na sinisisi ni Mitsuki ang sarili at tinatanggap ang lahat ng sisi. Pagbalik sa kanyang kwarto, naalala rin ni Yu ang nangyari noon. Minsan, hindi sinasadyang nadamay ni Mitsuki ang malapit niyang kaibigan sa panganib. Naniniwala siya na lagi siyang tinatarayan ni Lisa. Habang lutang sa pag-iisip, nilapitan siya ni Ferl at hinihingi ang libro niya. Tinungkol niya ang kalagayan nito. Sumagot si Ferl na maayos naman ito. Hinawakan nito ang kamay niya at inilagay sa tiyan nito para ipakita na kumain ito ng marami ng araw na iyon. Nagulat si Yu at biglang umatras. Malamig na tiningnan ni Ferl ang reaksyon nito at ipinagpatuloy ang pagkuha ng libro. Naramdaman ni Yu na inaasar siya nito at padalos-dalos na nagbanta na ihahayag ang katapusan ng libro. Galit na itinulak ni Ferl si Yu. Pilit niyang tinakpan ng bibig nito para mapigilan sa pagsasalita. Nagpumiglas si Yu para matanggal ang kamay ni Ferl, nagpapaliwanag na hindi pa niya nababasa ang libro. Bahagyang nainis si Ferl dahil sa panluloko. Alang-alang ng suhestyon ni Yu na lumayo si Ferl sa kanya, pero bigla na lang siyang hinawakan ni Ferl. Gusto ni Ferl na maghanap ng mga bagong ideya para sa susunod niyang susulatin. Hinawakan ni Ferl ang dibdib ni Yu at di sinasadyang nadama ang pagbilis ng tibok ng puso nito. Natural lang daw yon, sabi ni Yu, sa harap ng magandang babae. Sandaling natigilan si Ferl sa sinabi nito. Akala niya ay may gusto sa kanyang manligaw ang lalaki pero malamig siyang tumanggi. Maya-maya'y nakalap na ni Ferl ang kanyang mga gustong malaman. Ipinahayag ni Yu ang kanyang pagnanais na matuto pa tungkol kay Lisa. Bigla na lang binanggit ni Ferl ang mga sukat ni Lisa na nagpaiwan kay Yu na tulala. Gusto ni Yu na magtanong tungkol sa problema ni Mitsuki at Lisa. Gusto niyang maghanap ng paraan para magkasundo silang dalawa. Ibinunyag ni Ferl na hindi naman pala galit si Lisa kay Mitsuki dahil kay Miyako, kaya't labis na nagtaka si Yu. Nang gabing yun, inimbitahan ni Yu si Mitsuki sa kubyerta ng barko para mag-usap. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na magkukwento ito tungkol sa nangyari sa kanila ni Miyako.
Nangailangan ng yakap si Mitsuki para makakuha ng lakas ng loob na ikwento ang mga masasakit na pangyayari. Sinimulan niyang isalaysay ang lahat. Maraming taon na ang nakalipas, aksidenteng natulungan ni Mitsuki si Miyako sa gitna ng malakas na bagyo. Maganda at napakaganda ni Miyako na talaga namang nag-iwan ng malalim na marka kay Mitsuki. Unti-unting naging malapit ang dalawa matapos malaman ni Mitsuki na si Haruka, ang kanyang iniidolo, ay ate ni Miyako. Napakahusay ni Miyako sa pag-aaral at likas na may kontrol sa sarili, na kung minsan ay nagdudulot ng inggit kay Mitsuki, ngunit nawawala ang mga negatibong damdamin dahil sa tunay na pagmamahal ni Miyako. Naging sobrang close ni na Miyako at Mitsuki na lagi nalang inuuna ni Miyako si Mitsuki at minsan ay nagkakamali. Isang araw, nagpahayag ng emergency warning ang akademya dahil sa paglusob ng higanteng halimaw. Dali-daling nagposisyon ang mga estudyante para sa labanan. Habang nagpaplano, bigla na lang nasabi ni Miyako na parang tinatawag siya ng halimaw. Nagulat ang lahat, at biglang lumiwanag ang dragon seal ni Miyako. Sumugod ang halimaw gamit ang mga galami nito. Pero hindi umiwas si Miyako. Mabilis siyang nahawakan ni Mitsuki at umilag sila. Pagmulat ng mga mata ni Mitsuki, nagtataka siyang nakita nilang napapalibutan na sila ng mga galami. Kalmado lang si Miyako. Pinakiusapan niya si Mitsuki na umalis at saka siya dumiretso sa halimaw. Nilunok si Miyako ng higanteng halimaw sa harap mismo ni Mitsuki. Naging halimaw din siya at sumulpot sa harapan nila. Napasigaw si Mitsuki sa matinding sakit. Pinaginhawa pa rin ni Miyako ang loob ng kaibigan. Kinuha ni Mitsuki ang pana niya at binaril ang halimaw, nasaktan ito. Natulala ang lahat sa galing niya gamit ang antimatter. Narinig niya ang utos ni Haruka na magpatuloy sa pag-atake. Ayaw ni Mitsuki dahil masasaktan si Miyako, Haruka, bagamat puso'y sugatan, mariing hinikayat ni Mitsuki. Pinatibay din ni Miyako ang loob niya na ituon ang pana sa sarili. Napasigaw si Mitsuki sa kawalan ng pag-asa nang masaktan niya ang kanyang pinakamamahal na kaibigan gamit ang sarili niyang mga kamay. Matapos marinig ang lahat, tinanong ni Yu si Mitsuki kung nais niyang mapatawad ni Lisa. Si Mitsuki, palaging sinisisi ang sarili, ay hindi naglakas loob na tanggapin ang kapatawaran. Iminungkahi ni Yu na bigyan niya si Lisa ng pagkakataong magpatawad. Nanatili ang pagpupumilit ni Mitsuki na karapatan ni Lisa na masaktan sa ginawa niyang pananakit sa taong mahal nito. Ginamit ni Yu ang kanyang autoridad bilang kapatid upang hikayatin siya. At kahit labag sa loob, sumang-ayon si Mitsuki na sundin ang kanyang sinabi. Kinabukasan, nilapitan ni Lisa si Yu para tanungin ito dahil sa pakikialam nito sa problema nila ni Mitsuki. Kalmado namang ipinaliwanag ni Yu na wala siyang sama ng loob kay Mitsuki, na ikinagulat ni Lisa, bigla niyang naisip na sangkot pala si Farrell sa bagay na ito. Kusa palang nagkunwari si Yu na may sama ng loob kay Mitsuki para mapagan ang loob nito. Ngumiti si Yu at bigla itong pinuri bilang isang mabuting bata, at pinayuhan si Lisa na patawarin at makipag-ayos kay Mitsuki. Nagmatapang pa rin si Lisa habang tumalikod at umalis. Unti-unting naging misteryoso ang hitsura ng bulkan, hudyat ng isang malaking pag-aaway. Nasa loob noon ng base si Loki, dahan-daang humakbang. Sumunod na sandali, nasa silid na siya ni Dylan at binati ito hinggil sa mistletoe. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpaliwanag kay Dylan tungkol sa pagkawala ng mga buhay sa nakaraang misyon ng pagkuha ng datos. Pagdating, tumingala si Dylan at namamangha na puno ng pagmamalaki. Lumipat ang eksena sa barko kung saan si Yu at ang mga kasama niya ay pinagmamasdan ang malawak na isla na natatakpan ng usok. Bigla, mahigpit na hinawakan ni Tyr ang kamay ni Yu at yumuko nang hindi nagsasalita, kaya't lahat ay nakatingin ng may pagtataka. Para bang naunawaan ang pag-aalala niya, kalmado na tinanong ni Mitsuki kung kakailanganin ba nilang labanan ang Basilisk, na parang alam na niya ang sagot. Maya-maya pa, nakarating na ang grupo sa kanilang destinasyon. Nang makita ang mga nag-aalalang ekspresyon nila, marahang inaliw sila ni Haruka na may 3 araw pa bago ang labanan. Kasunod nito, tinawag si Hanoka at agad na nagpakita ng isang tambak na mga dokumentong inihanda niya na nagpapakilala sa bulkan na isla. Pagkabasa, lahat ay biglang naging mas masaya at paulit-ulit na nag-usap-usap tungkol sa mga hot springs doon. Nakita niyang bumalik na sa normal ang lahat, nasiyahan si Haruka at pinaalala sa kanila ang mga dapat gawin bago ang labanan. Natapos ang klase nang tawagin ni Yu si Hanoka at nagpasalamat sa kabaitan nitong nagpawi ng mga luha at nagpaga ng loob ng grupo.
Nang marinig yun, nagsaya si Hanoka at sumagot na parang natural lang yun. Nasa unahan si Iris na masayang nag-aanyaya sa lahat na pumunta sa hot spring. Nagbago ang eksena kay Yu na nagsisisi dahil hindi siya makakasama sa hot spring, nang biglang lumapit si Ferrell at kumaway sa kanya. Tinanong pala nito ang kalagayan ni Lisa at Mitsuki. Hindi itinanggi ni Yu ang ginawa niya. Pagkatapos noon, nagulat si Yu nang bigyan siya ni Ferrell ng tiket para sa isang araw sa hot spring na parabang alam na nito ang gusto niya. Gayunpaman, nabalisa pa rin si Yu dahil sa posibilidad na makasalubong niya ang iba. Ngunit buti na lang at naisip na rin pala ito ni Ferrell. Dahan-dahan siyang inaliw nito na siya lang ang mag-iisa roon. Paglubog ng araw, nagre-relax na si Yu sa hot spring habang nagpapasalamat kay Ferrell. Bigla na lang, nag-echo ang malinaw na boses ni Iris na ikinagulat niya at nagpatakbo sa kanya para magtago. Nalaman niyang dumating na pala ang iba sa hot spring at patuloy na nagkukwentuhan. Masaya, habang sila'y labis na nasa sabik, bigla na alala ni Yu ang babala ni Loki at nagsimulang isipin ang pinakamalalang maaaring mangyari kung matuklasan sila, bago pa siya makapag-isip pa ng iba. Sunod-sunod na tumalon sina Ariella, Miyazawa, at Ferrell sa mainit na bukal at namangha sa init nito. Nang si Hanoka naman ang magsisilip, nagkaroon ng kaunting pagtatalo sa pagitan niya at ni Ariella kung tatanggalin ba o hindi ang tuwalya. Saglit lang, napaniwala ni na Ariella at ng iba pa si Hanoka. Sumunod, pareho sina Tyr at Ferrell na binanggit si Yu, kaya labis siyang hindi natuwa sa ginawa ni Ferrell. Isang prank, hindi alam ni Lisa, Iris, at Tyr ang kahihiyan at takot ni Yu, at patuloy silang nagkukulitan. Mula sa likod ng malaking bato kung saan nagtatago si Yu, biglang sumulpot ang boses ni Ferrell. Nabigla si Yu, at agad siyang nagtanong kung bakit naroon ang lahat. Nananatiling kalmado si Ferrell at sinabing ito ang gantimpala niya, narinig ang ditaos-pusong sagot ni Yu. Unti-unting lumapit si Ferrell habang lalong nadadagdagan ang takot ni Yu, na parabang gustong panatilihin ang kanyang pagiging inosente. Hindi na napigilan ni Yu ang sumigaw. Agad na narinig ng mga babae ang sigaw niya. Mabuti na lang at narinig ni Mitsuki ang tunog ng telepono at bumalik upang magbalita ng mga bagong impormasyon tungkol sa plano ni Nifl kinabukasan. Kinaumagahan, lumitaw ang anino ng basilisk sa dagat. Saan man dumapo ang mga hakbang nito, nagiging yelo ang daan. Para bang ipinapakita ang kapangyarihan nito, umungal ng malakas ang basilisk sa malawak na kalangitan. Pagbalik sa bulkan, sa telebisyon, agad na binati ni Dylan ang grupo ni Yuo pagkatapos. Sinimulan niyang purihin ang kanilang katapangan sa pagkatalo kina Kraken, Leviathan, at Hakoton. Kairos, pagkaraan ng halos 2 segundo, sinabi ni Dylan na mayroon siyang paraan para maharap ang basilisk, hindi na hinayaang makasagot si Yuo. Ikinwento pa ni Dylan ang proseso ng pag-aaral niya sa kakayahan nitong sirain ang mga bagay. Nang marinig ito, halatang naguluhan si Tears dahil sa hindi pamilyar na konsepto. Nag-isip sandali si Yu at pagkatapos ay ipinaliwanag ito ng simple kay Tears. Sa kabilang bahagi ng screen, agad na dagdag ni Dylan na mapapabilis ng atake ng basilisk ang oras ng mga 2,000 taon, matapos ang masusing pagsusuri na ikinagulat ng lahat. Catastrophe ang naisip niyang pangalan para sa teknik na ito. Si Haruka, para sa lahat, ay nagtanong tungkol sa saan atang kayang sirain ang basilisk. Para bang matagal na niyang inaasahan ang tanong ni Haruka, kalmadong ipinaliwanag ni Dylan na halos lahat ay maapektuhan ng panahon. Ngunit sa kabutihang palad, ang pinakamatibay na halwang metal sa mundo, ang mithril, ay makakapigil dito, na may matibay na pananalig sa kanyang tinig. Nagmadaling magsalita si Dylan tungkol sa kanilang paggawa ng bomba na nakabalot sa mithril para mapalakas ang tibay at katumpakan nito upang maaliw ang mga kaluluwa ng mga kasamahan na nasawi dahil sa basilisk. Dahil sa seryosong kilos ni Dylan, biglang nanghina si Miyazawa sa takot. Napukaw ang atensyon ni Yu sa eksena. Agad ding napansin ito ni Ariella na nakaupo sa harap at lumingon para magpaliwanag. Napangiti si Dylan dahil sa kanilang masayang pag-uugali. Unti-unting namula ang mukha ni Haruka dahil sa sinabi nito. Maya-maya, ipinakilala ang mistletoe sa lahat sa ilalim ng malinaw na asul na langit, kasama sina Dylan at ang mga tagamasid. Pagbalik sa base kung saan pinagmamasdan ni Yu at Ter ang paglubog ng araw, nag-aalalang tinanong niya ang kalagayan nito at ng iba pa sa labanan. Para hindi na lalong mag-alala si Ter,
hinaplos ni Yu ang kanyang balikat at sinigurong magiging maayos ang lahat. Tapos ay umaasa siyang darating ito at magpapalakas ng loob sa kanila para magkaroon sila ng mas malaking motibasyon sa pakikipaglaban. Nang marinig ito, si Tyr ay masayang nagliwanag na para bang biglang naunawaan ang lahat. Kumislap ang mga mata niya sa ilalim ng kahel na sinag ng papalubog na araw. Pagsapit ng gabi ay papalapit na ang mistletoe sa basilisk at magsisimula na ang operasyon. Gayunpaman, maingat na tinalakay ni Dylan ang plano ng labanan sa grupo ni Yu sa malaking screen, inaanalisa ang bawat posibleng sitwasyon batay sa mga nakalap na impormasyon. Natapos palang magsalita si Dylan nang marinig ang matamis na tinig ni Tyr. Lumalabas na sinisikap pala nitong palakasin ang loob niya gaya ng pangako nito kay Yu kanina. Sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, dahan-daang lumakad ang basilisk. Bigla nitong itinaas ang ulo patungo sa langit na para bang may natuklasan. Gaya ng inaasahan, ang mistletoe ay nasa tamang distansya sa itaas nito, sa utos ni Dylan, agad na pinakawalan ang mistletoe, at sa isang iglap ay nasa paningin na ito ng basilisk. Habang lumalapit ang mistletoe sa basilisk, agad nitong pinakawalan ang atake gamit ang ikatlong mata sa likuran nito. Sa loob lamang ng isang segundo, nawalan ng signal ang mistletoe at tuluyan ng nawasak. Iniwan si Dylan at ang lahat na tulala. Parang nawalan siya ng lakas. Dumilim ang mukha niya dahil hindi siya makasagot sa anumang tanong mula kay Yu. Pagkarating ng balita, bigla na lang napasubsob sa lupa si Tyr dahil sa sakit. Nalaman nilang biglang lumiwanag at uminit ang Dragon Seal sa katawan niya. Dahil dito, nagmadali ang lahat para tingnan ang kalagayan niya at ang kawalan ng magawa ni Yu. Kinaumagahan, sakay ng barkong pangkomando na nakadaong sa daungan, nakontak ni Haruka si Major General Dylan. Ipinaalam niya na ang basilisk ay may ikatlong mata na hindi nila alam, kaya naman nabigo ang pag-atake kagabi. Dahil sa malaking sakripisyo, naniniwala si Haruka na napasuko na ito, kaya napilitang gamitin ang ikatlong mata. Pero kahit na ano paman, kailangan nilang puksain ito para hindi maging walang saysay ang sakripisyo ng mga sundalo. Tinanong niya ang kalagayan ni Tyr at sinabihan siyang nagpapahinga ito sa silid ng mga sugatan. Natakot si Yu na hihingi si Dylan kay Tyr kay Nifl. Pero hindi, nagpadala lang ito ng paumanhin dahil sa pagkadismaya nito sa dalaga. Pagkatapos maputol ang tawag, tinanong ni Loki kung bakit hindi inutusan ni Dylan na alisin si Tyr nang magbago ang kulay ng Dragon Seal. Mulat sa pool si Nifl ang nakakuha sa dalaga, ngunit nanatili pa ring tahimik si Dylan at hindi sumagot. Lumubog na ang araw sa daungan. Sa silid pahingahan, si Hanoka ay nakabantay kay Tyr, ang kanyang mga malungkot na mata ay nakatuon sa kumikislap na tatak ng dragon sa hita ni Tyr. Inabot niya ito na balak hawakan ng magring ang telepono, inaanyayahan siya sa isang pagpupulong sa conference room. Lahat ay nabigyan ng impormasyon tungkol sa ikatlong mata ng basilisk, na may sakop na aabot ng 10 kilometro, doble sa karaniwang distansya. Kung tatamaan ng sinag na iyon, mawawala ng isang tao ng daan-daang milyong taon sa kanyang buhay. Ngunit, para sa mga tulad nila, ang pagkawala ng ilang taon ng buhay ay hindi mahalaga. Kaya, itutuloy pa rin nila ang orihinal na plano, aatakihin ang matigas nitong baluti mula sa bulag nitong bahagi na lampas sa sakop ng atake nito. Kailangang mabilis ang pag-atake para wala itong oras na makapag-react. Napagpasyahan nilang gamitin ang isla bilang pantakip, magtatago sa likod ng bundok at aatake kapag nasa 6 na kilometro na ang layo. Ang command ship ang gagawa bilang pain, dadalhin nito si Tyr pakanluran sa abot tanaw, inilalagay ang isla mismo sa bulag nitong bahagi. Kapag nagbago na ng direksyon ang basilisk, sabay-sabay na aatake ang grupo ni Yu mula sa likuran. Ang bundok. Ang tanging kondisyon ay ang pagpapaulan ng apoy sa isla, dahil ang operasyong ito ay mangangailangan ng napakaraming dark matter. Hinati ni Haruka ang lahat sa magkakapares, isa ang aatake, isa ang magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng enerhiya. Si Mitsuki ay makakasama ni Ariella, si Lisa naman kay Mideizawa. Medyo nag-alala si Yu dahil hindi pa tuluyang gumaling ang sugat ni Lisa. Tiniyak naman ni Lisa na nangako siya kay Tyr na gagaling na ang sugat niya pagdating ng operasyon. Ang susunod na pares ay sina Spheral at Hanoka. Ito rin ang unang operasyon ni Hanoka. Pero dahil suporta lang ang kailangan niya, pinaalalahanan siya ni Haruka na manatiling kalmado at sumunod. Ang plano, ang huling pares ay sina Yu at Iris.
Kailangan na lamang nilang lumaban habang haharap sa Leviathan. Maingat na pinaalalahanan ni Haruka ang lahat na huwag maging kampante hanggat hindi pa tuluyang napapabagsak ang Basilisk. Dapat din silang maging alerto kung mayroon itong nakatagong kakayahan na hindi pa nila natutuklasan. Sa wakas, nagkasundo ang lahat na tapusin ang labanan bago pa mailabas ng Basilisk ang sinag nitong may kakayahang magwasak sa malayo. Dahan-dahan lumalapit ang Basilisk sa isla. Sa likod ng isla, sinasanay ni Yu ang kanyang bagong kakayahan. Nagpakawala siya ng energy bullet, dahilan upang ang mga nakapaligid na bato ay mawala ng timbang. At lumutang sa ere, ngunit nang mawala ang bala, nawala rin ang epekto at bumagsak ang mga bato. Ito ang kapangyarihan ng Leviathan, ang pag-alis ng grabidad, ng mga sandaling iyon. Naalala niya ang mga salita ng punong guro, na hindi lamang siya ang nakagagawa ng kapangyarihan ng mga dragon. Pagkatapos mamatay ang Kraken, ang nakababatang kapatid niyang si Mitsuki ay nagkaroon ng kakayahang antimatter. Kahit walang katibayan kung ligtas ito, nangyari na ito noon. Pinayuhan siya ng punong guro na huwag mag-alala, nabawi niya ang kanyang determinasyon at naisip na magagamit niya ang kakayahang ito para mailigtas ang lahat. Ngunit pagkatapos ay nagbigay ang punong guro ng isang matapang na haka-haka, na ang lahat ng kapangyarihang ito mula sa mga dragon, na ang mga tao ay mga nilalang na nakakatakot na nagnanakaw ng kanilang lakas, na siyo ay isang mangangaso, hindi biktima, tinapos ang kanyang paggunita. Nagulat siya sa malakas na tunog mula sa direksyon ni Iris. Nagsasanay ito sa pamamagitan ng pag-atake sa malalayong mga taluktok ng bato. Nakita niyang natama ni Iris ang kanyang target kahit na mula sa malayo. Hindi nag-atubiling purihin siya ni Yu, kaya't naupo silang dalawa at nag-usap. Sinabi ni Iris na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pinuri ni Yu na lagi siyang lumalagpas sa kanyang inaasahan. Namula siya dahil sa mga sinabi nito. Naalala ni Iris ang araw na iyon sa dalampasigan kung saan maraming bagay ang sinabi nito, kabilang na ang gusto siyang makilala ni Yu, at ganun din siya kay Yu. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nag-alinlangan si Yu kung tama ba na binigyan siya ni Iris ng unang halik nito bilang pasasalamat. Sinabi ni Iris na ayos lang dahil si Yu naman yun. Habang magsasalita pa lang si Yu, si Iris, nang hihina sa emosyon, ay tinakpan ang bibig nito. Natatakot siyang baka may masabi ito na ikalulungkot nito at makaapekto sa misyon, at kahit na maging masaya man ito, hindi niya hahayaan, dahil kailangan nilang mag-focus. Ang kanilang isipan at lumaban para kay Tyr. Pagkatapos ng pagsasanay, lahat sila ay bumalik sa infirmary para dalawin si Tyr bago sumabak sa labanan. Nangako si Lisa na hindi niya hahayaang makuha ng dragon ang babae, at umaasa siyang maghintay pa sila ng kaunti. Linggo-linggo, sinasabi ni Tyr na hihintayin niya ang pagbabalik ni Yu at ng lahat. Nangako rin si Yu na kanyang lalabanan ang pulang dragon na Basilisk at babalik sa kanya. Nang 15 kilometro na lamang ang layo ni Basilisk sa isla, sinimulan na nila ang operasyon. Agad na naglayag ang command ship, habang ang grupo ni Yu ay tahimik na nagtago sa likod ng isla. Diretso ang takbo ni Basilisk, ngunit bigla itong nakaramdam ng kakaiba, kumurap ng ilang beses, muling itinutok ang target, at binago ang direksyon patungo sa pangunahing barko. Nang mga oras na yon, sa bundok ng isla, nagsimulang ihanda ng mga itinalagang umaatake ang kanilang mga armas. Naglabas si Mitsuki ng pana, si Firol ng aklat ng mahika, si Lisa ng sibat, at si Yu naman ng isang malaking kanyan dahil sa kapangyarihan ng 6 na ulong dragon na si Yggdrasil. Nang makapwesto na ang pangkat na aatake, sinimulan na ng pangkat na sumusuporta ang kanilang gawain. Nagpadala si Ariella ng enerhiya kay Mitsuki, kay Hanoka at Firol. Ito ang unang beses na nadama niya ang napakalakas na daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Kay Miyazawa at Lisa, at kay Iris at Yu. Nang mga sandaling yon, mula sa pangunahing barko, nagpahayag sila. 6 na kilometro na lamang ang layo ng Basilisk sa isla. Sinimulan ni Haruka ang pagbibilang pabalik para sa inaasahang operasyon ng pag-atake. Sinikap ng grupo ni Yu na magtipon ng mas maraming enerhiya hanggat maaari, umaasa sa tagumpay. Pagkabigay ng utos na umatake, agad na sumiklab ang matalas na pana, ang mahiwagang kanyan, ang bowl-ang enerhiya, at ang nag-aapoy na sibat, pinapalaya ang kanilang mga pag-atake. Ang malakas na enerhiya ay tumusok sa mga batong-bato at lupa, dali-daling sumugod patungo kay Basilisk, ang pulang dragon, ng napakabilis.
Ngunit kahit papaano, nadakma pa rin ito ng ikatlong mata nito. Hindi nag-atubili si Basilisk na ilabas ang nakamamatay nitong pulang sinag, huminto sa pag-atake ng grupo ni Yu. Napakalakas ng mapanirang sinag na tuluyan itong nilamon ang kanilang pag-atake at bumalik pa nga, winasak ang bundok at tumama sa kanila. Nagkagulo ang lahat sa gulat, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa infirmary ng command ship, napasasakit si Tyr na parabang sinisikapan ng kuryente. Sa labas, tumama ang nakasisirang sinag ni Basilisk sa isla. Walang nakakaalam kung nasa mabuting kalagayan pa ba ang grupo ni Yu. Nang mga sandaling yon, mahina kong kinausap ni Yu si Iris, na sinasabing balang araw ay gusto niya itong makilala ng lubusan. Namula si Iris dahil sa mga taos-pusong salitang yun at tuluyan ng inamin ang matagal na niyang tinatago. Samantala, determinado pa ring sinabi ni Mitsuki na ang kasalanan sa pagkamatay ni Miyako ay kanya lamang at dapat niyang pagbayaran. Pagkatapos ay paulit-ulit na sinaway ni Lisa si Mitsuki sa harap ng lahat. Habang pinagmamasdan ito, nais sana ni Tyr na makatulong. Habang napapasigaw si Tyr sa sakit, lahat ng nasa labas ay nag-aalala para sa kanya. Nangako si Lisa na hindi niya hahayaang makuha ng mga dragon si Tyr, at inilunsad ni Lisa ang kanyang pag-atake mula sa isla. Ang mga mata ng pulang dragon ay naglalabas ng kapangyarihang nakahihigit sa lahat ng ibang pag-atake. Tumabon ito ng maraming panangga. Nang mga sandaling yon, dali-daling nagpaputok si Yu ng bala na naglihis sa takbo ng kapangyarihang ito na parabang isang mahika. Ngunit buti na lang, dahil sa kalasag ng pangunahing tauhan, gumana ito. At nawala ang kapangyarihan. Nakitang masama ang sitwasyon, sa loob ng control room, dali-daling nag-utos si Haruka sa lahat. Umalis agad, sa pinakamababang lipad. Nang mga oras na yon, muling umatake ang pulang dragon sa isla, sinasalanta ang lahat ng may matinding puwersa. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagmadaling mag-ulat ang control room na nakabalik na ang pangkat. Nang marinig ito, agad na nag-utos si Haruka na dagdagan ng bilis at umalis na sa lugar. Samantala, naroon pa rin ang lahat sa infirmary, nag-aalala kay Tyr. Nalulungkot sina Lisa at ang iba dahil wala silang magagawa para tulungan siya. Nang mga sandaling yon, lahat ay nagsipagtakasan na, marahil ay natalo sila. Sa panahong payapa, biglang tumalikod at nauna nang umalis si Mitsuki. Nang makita siyang umalis, dali-daling sumunod si Yu. Ngunit bago pa siya makasunod, pinigilan siya ni Haruka. Pinatibay loob niya si Yu, na sinabing dahil sa kanya nakauwi silang lahat ng ligtas. Mapagpakumbabang sumagot si Yu na dapat kay Hanoka ang papuri. Ngunit kahit na ganun, nabigo ang operasyon, at hindi sila hahayaang makalusot ng basta-basta ni Nifl. Nang mga sandaling yon, nasa kubyerta si Mitsuki, at tumakbo si Yu palabas upang may bahagi ang kanyang mga iniisip sa kanya. Si Mitsuki labis na sinisisi ang sarili dahil sa pakiramdam niyang kawalan ng silbi. Pero patuloy siyang pinapalakas ng loob ni Yu, na sinasabing hindi siya susuko. Pagkatapos ay ipinaalala niya ang pangako nito kay Lisa, at patuloy na hinikayat ni Yu si Mitsuki na ayaw niyang patuloy nitong buhatin ang lahat ng responsibilidad, pinaalalahanan siyang huwag sumuko. Dahil sa mga salitang ito, medyo gamaan ang pakiramdam niya at bahagyang nakaramdam ng kapanatagan. Lumipat ang eksena kina Yu at Mitsuki na pinag-aaralan ang labanan ng pulang dragon at ni Nifl. Sinuri ni Yu na tila mas mahusay ang ginawa ni Nifl kaysa sa kanila, habang muling pinag-iisipan ni Mitsuki. Ang orihinal nilang plano, ginamit nila ang abot tanaw at ang isla, inatake pa nga nila mula sa bulag na parte ng dragon. At kahit mukhang perpekto, nagtaka si Mitsuki kung bakit kaya pa rin sila nito nadidiskubre. Nung mga oras na yon, napansin at na-realize ni Yu na hindi pala ginamit ng pulang dragon ang pangatlong mata nito noong umatake. Kung ginamit nito yon, tapos na sila. Nang ma-realize ito ni Yu, agad siyang pumunta sa control room at pinakiusapan si Haruka na kontakin si Loki Jotunheim ng Nifl. Sinabi agad ni Yu kay Loki na ayaw niyang patayin si Tyr, at may bago na siyang plano. Umaasa na ngayon si Yu na mapangungunahan ni Loki si Nifl para mahiram ang Mistletoe. Naniniwala si Yu na kung gagamitin nila ang Mistletoe, may tsansa pa silang matalo ang pulang dragon, kahit na dati wala itong Cap-Ars ang Mistletoe. Nang makita ang determinasyon ni Yu, napagpasyahan ni Loki na tulungan siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng tawag kay Yu, kaagad na nakipag-ugnayan si Loki kay Major General Dylan.
Lumipat ulit ang eksena, kay Yu na tinawag ang lahat sa silid pulong. Naniniwala siya na ang estratehiya ni Nifl ang pinakamabisa para labanan ang pulang dragon, at ang kulang lang sa missile Tenay ay makapal na patong ng Mithril. Kung susuportahan yun ng mga D gamit ang kanilang kakayahang baguhin ang anyo ng bagay, magagamit nila ito para tapusin ang pulang dragon. Pagkatapos ay nagbigay ng kanyang opinyon si Lisa. Ang ikatlong mata ng pulang dragon ay kayang tunawin kahit ang Mithril, at kahit anong kapal ng Mithril ay hindi makakayanan yun. Kaya sumuko na si Nifl. Sumagot si Yu na totoo lang yun kung magagamit nito ang Asterisk Catastrophe. Mahabang paliwanag ni Yu, hanggang ngayon, 2 beses palang nagamit ng pulang dragon ang Asterisk Catastrophe Asterisk sa ikatlong mata nito, at halos 5 segundo ang kinakailangan sa pag-activate nito sa bawat paggamit. Bukod pa doon, dapat sana'y nagamit na nito laban sa kanila, pero hindi, kaya may halaga itong kailangang bayaran sa tuwing gagamitin ito. Limitado lang ang kayang likhain ng grupo ni Yu na Dark Matter, at marahil ganoon din ang Red Dragon. Naubos na ang lakas nito sa pagsira kay Missile Tenay, at sa loob ng 5 segundo pagkatapos, mawawalan ito ng lakas, nangangahulugang magiging walang laban ito pagkatapos umatake, at iyon ang pagkakataon nilang sirain ito. Kung makapagbibigay sila ng sapat na Mithril para maprotektahan ang ikatlong mata sa loob ng 5 segundong yun, maaabot ni Missile Tenay ang Red Dragon Basilisk. Matapos ang pag-uusap, lahat ay pumayag, maliban kay Hanoka na nanatiling tahimik. Doon mismo sa pagpupulong, napagpasyahan niyang kausapin si Yu. Alanganin pa rin si Hanoka sa pagsira sa pulang dragon, pero habang ipinaliliwanag niya ang kanyang hinala, hinayla ni Iris si Yu palayo dahil nag-aaway na naman sina Lisa at Mitsuki. Napagpasyahan ni Mitsuki na sasakay siya sa Missile Tenay, pero mariing tumutol si Lisa na gawin yun ng kaibigan niya. Ngunit hindi na mapipigilan ang desisyon ni Mitsuki. Nakita ito ng kanilang mga kaibigan kaya isa-isa silang nagpresenta na palitan si Mitsuki, kasama na si Yu. Nang mga sandaling yun, nakaisip si Lisa ng kondisyon para mapatawad niya si Mitsuki. Kailangang makagawa si Mitsuki ng perpektong plano, isang planong natural na makakasama ang lahat, magpapasaya sa lahat ng naroon, at higit sa lahat, makakapag-uwi ng lahat ng gabing iyon. Tahimik na nakaupo si Mitsuki sa veranda, at muli, si Yu, na laging maalalahanin, ay lumapit para samahan at aliwin siya. Naalala ni Mitsuki noon ang mga araw ng kanyang pagkabata kung saan inaaliw at kasama niya si Yu, na nagpasaya sa kanya ng husto. Iniisip ito, bigla niyang idinilat ang mga mata at tinitigan siya. Kapwa sila na pangiti at masayang nag-usap. Pagkatapos, umalis si Mitsuki at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid, determinado na makaisip ng bagong plano. Ngunit sa sandaling yon, isang bagong problema ang sumulpot, ang infirmary kung saan naroon si Tyre ay tuluyang nawasak. Agad na naisip ni Yu ang anino ni Loki. Nagmadali si Yu na hanapin si Tyre, at sa sandaling yon ay nakita niya si Hanoka na buhat-buhat siya palayo. Agad siyang sumugod para pigilan ito, ngunit kinumpas ni Hanoka ang daliri at pinilit siya pabalik. Ang pamilyar na kilos na yun ay agad niyang napagtanto ang koneksyon ni Hanoka at Kili. Sa sumunod na sandali, nagbagong anyo si Hanoka, naging si Kili, ang mukha'y puno ng galit habang nakangiti kay Yu. Noon lang naunawaan ni Yu na niloloko pala sila nito. Aminado si Kili na hindi naman masama ang samahan nila, ngunit ikinalulungkot niyang kailangan na niyang bumalik sa kanyang pag-iisa. Ayaw ni Yu na maging basilisk si Tyre at handa siyang lumaban kay Kili para protektahan ito. Kinutya siya ni Kili, na sinasabing dalawa lang ang pagpipilian nila, sirain ang pulang dragon na basilisk o sirain si Tyre. Pero nag-alok siya ng ikatlong pagpipilian, buhay bilang mga dragon. Hindi ba mas mabuti ang buhay kaysa sa kamatayan? Ano pa ba ang mas masama kaysa sa pagkamatay? Pero hindi na impluwensyahan si Yu ng mga salitang yon. Mariin niyang sinabi na pinili ni Tyre na mabuhay bilang tao, kaya hindi niya ito ibibigay. Dahil sa pagkabaog ng mga salita, naglabanan sila. Nagpatawag si Kili ng sunod-sunod na paputok, samantalang nagpatawag naman si Yu ng panangga. Sa lakas ng madilim na bagay, mas malakas si Kili, pero wala nang pakialam si Yu kung habang tao pa ang kalaban niya, hindi siya matatalo, dahil siya ang pinakamalakas na Fafnir ni Loki. Hawak ang isang piraso ng kanyang nabasag na kalasag, mabilis na umiwas si Yu sa mga papaw na gamit ang bilis ng kanyang mga paa at nilapitan si Kili, pinigilan siya.
Tinatanong ni Keely kung bakit hindi niya ito pinatay, pero sumagot si Yu na pinili ni Tyre na maging tao, at gusto niyang malaman kung ano ang pipiliin ni Keely. Nakangiting kalmado, sinabi nitong dragon siya, pero ipinaalala ni Yu ang sinabi nito mismo na siya ang makakapagdesisyon kung ano ito, at ngayon, desisyon niya na tao rin si Keely. Sa wakas, pinalaya ni Keely si Tyre. Bago umalis, binigyan niya ng babala si Yu na si Basilisk ay isang makapangyarihang kalaban, isa na nakakakita ng hinaharap. Pagkatapos, bago magpaalam, hinalikan niya ng marahan si Yu sa pisngi, sinabing patunayan nitong mas malakas siya kay Basilisk. Nang sumugod sina Mitsuki at Lisa matapos marinig ang mga pagsabog, wala na si Keely. Dali-dali nilang dinala si Tyre sa infirmary, kung saan ikinwento ni Yu ang lahat sa iba. Nang malaman na nakakakita ng hinaharap si Basilisk, naunawaan na ni Mitsuki kung bakit sila nabigo noon. Nagpalit ang eksena sa isang military aircraft. Muling sinuri ni Mitsuki ang plano ng labanan. Ang itatapon na punto para sa missile tenay ay nasa 15,000 metro, at gagamit sila ng eroplano ni Nifl para makarating sa lugar ng paglulunsad. Kukonontrol ni na Farrell at Mitsuki ang direksyon ng missile tenay hanggang sa tumama ito sa Basilisk. Maglalatag si Mariela ng maraming pananggalang para protektahan ang missile tenay at ang grupo. Maging bubuo sina Lisa at Miyazawa ng pananggalang sa hangin para mabawasan ang epekto ng pagsabog sa lahat, at hahawakan din nila ang mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkumpirma kung ang ikatlong mata ay nanatili sa loob ng 5 segundo ang tagal ng pag-atake. Kung lumampas ito ng 5 segundo, isasagawa nila ang plano A kung umatake ulit ito, plano B kung umiwas naman ito, plano C anuman ang planong gagamitin, mahalaga ang bawat miyembro. Sa huli, ang papel ni Yu at Iris ay lubos na depende sa sitwasyon. Isa-isa silang bumaba mula sa sasakyang panghimpapawid patungo sa missile tenay na may matatag na determinasyon. Sa pagkakataong ito, wawasakin nila ang Red Dragon Basilisk at ililigtas si Tyr. Nang magsimula ang operasyon, tila may naamoy ang Basilisk. Itinaas nito ang tingin sa langit, kumurap-kurap ang mga mata at may ungol na yumalulong sa lalamunan. Sa barkong pangkomando, iniulat ni Haruko na huminto na sa paggalaw ang Red Dragon, malamang dahil sa missile tenay. Nagsimula na ang countdown, 3 minuto na lang. Sa infirmary, kumikinang ang Dragon Seal ni Tyr habang napapasigaw siya sa sakit, humihinga ng oxygen sa kama. Nang makarating na ang missile tenay sa tamang posisyon, binigay ni Haruko ang utos na bitawan nito. Sinimulan nilang ayusin ang taas nito. Walang balak umiwas ang Basilisk kaya't kinurekta nila ang direksyon ng missile tenay. Maingat na kinuwente ni Farrell ang daang bababaan para sa plano ng labanan. Sa ibaba, inayos ni Basilisk ang pwesto nito, naghahanda upang salubungin si missile tenay tulad ng dati. Sa taas na 10,000 metro, nagsimulang mag-ipon ng lakas ang ikatlong mata nito at saka pinakawalan ang pulang sinag na may kakilakilabot na epekto. Nagsimulang magbilang pabalik ang lahat ng tagal ng pag-atake na ito sa loob ng 5 segundo, at tama ang kanilang hula, 5 segundo lamang ang kaya nitong pag-atake gamit ang ikatlong mata. Gayunpaman, nakaramdam ng pagsisisi si Mitsuki. Mas mainam sana kung umatake ito noong nasa 5,000 metro pa lamang sila. Inutusan niya ang lahat na maghanda para sa pangalawang pag-atake mula sa ikatlong mata. Inanalisa ni Lisa na posibleng umatake ito ng maaga para lang makabili ng oras sa pangalawang pag-atake nito. Habang nag-uusap pa sila, nakarating na sila sa 5,000 metro. Sa distansyang ito, kayang umatake ang Basilisk gamit ang normal nitong malakas na pag-atake. Siyempre, hindi sapat ang lakas nito para mapigilan ang missile tenay kaya kailangan pa rin itong gamitin ang ikatlong mata nito. Nanatiling kalmado si Mitsuki dahil kung ang pulang dragon ay umaatake base sa nakikita nitong hinaharap, at ang mga aksyon nito ay maaaring magbago ng hinaharap, baligtarin nila ang sariling sandata nito. Laban dito sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang kinabukasan at pagbibigay dito ng di inaasahang pag-atake. Nabasag ang missile tenay sa ikalawang pag-atake ng ikatlong mata, at agad na ipinatupad ng grupo ang plano B paglitaw pa lamang ng silweta ng grupo ni Lisa, nakita na rin ng pulang dragon na Basilisk ang sarili nitong malagim na kinabukasan. Lumingon ito para tumakas, ngunit huli na. Inilunsad ni Lisa ang banal na sibat, tumusok sa ikatlong mata nito. Umagang nayumanggal ang Basilisk dahil sa matinding sugat. Nang mga sandaling yon, nakalapag na rin sa lupa si Yuyu at ang iba pa.
Nagpakawala si Yuyu ng bala na walang timbang. Sumalakay si Ferrell gamit ang isang bilog na hangin na may mataas na presyon. Ginamit ni Miyazawa ang martelyong Mjolnir para sugurin ang pulang dragon, at gumamit si Iris ng paputok na atake para sirain ang matitigas nitong depensa. Determinado sina Mitsuki at Lisa na hindi na mauulit pa ang trahedya kay Miyako. Panghuli, humiram si Yuyu ng kapangyarihan ng 6 na dragon ng Yggdrasil para makapagpakawala ng malakas na bala na pampigil dragon. Nagpakawala si Mitsuki ng panghuling pana. Nagpakawala si Lisa ng kanyang naglalagablab na sibat, at tumulong din si Ariella kasama ang lahat ng iba pa sa inaatake. Napalibutan ng kalaban sa malapit na distansya, hindi na nakayanan pa ni Basilisk ang pulang dragon. Sa huli, sumabog ang katawan nito, at makapal na usok na itim ang kumalat. Sa infirmary, bumalik na sa normal ang dragon seal ni Tyr. Nagtagumpay sina Yuyu at lahat. Lahat ay buhay pa. Pinuri ni Lisa ang magaling na plano ni Mitsuki at nagpasya siyang patawarin ito. Tumakbo si Lisa para yakapin si Mitsuki at nagpahayag ng paghanga, masaya na magkaroon ng kaibigan na tulad nito. Nagtakbuhan silang lahat para magyakapan bilang pagdiriwang. Sa isang matayog na tore, natanggap ni Mr. Dylan ang balita na ang pulang dragon na Basilisk ay natalo na. Sa opisina ni Loki, nakangiti siya sa kasiyahan. Sa banyo, hinalikan ni Kili ang larawan ni Yuyu sa tablet, at bumulong na magkikita ulit sila. Sa tore ng Midgar Academy, nakita ng punong guro ang nagtagumpay na barko na bumabalik at masayang nagsabi na gusto niyang magdaos ng salo-salo, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang sekretarya na si Micah na magpigil muna dahil kailangan pa nilang itayo at ayusin ang akademya. Pagbalik sa Midgar, nagpasalamat si Mitsuki kay Yuyu sa kanyang nagawa at nagpahayag din. Natutupad din niya ang pangakong ginawa nila noong mga bata pa sila, na mamahalin niya ang kanyang kapatid ng higit kanino man magpakailanman. Nang marinig niya ang mga binanggit ni Mitsuki tungkol sa nakaraan, mga pira-pirasong alaala ni Yuyu at ng kanyang kapatid ang sumulpot sa isipan niya. Nang sandaling yun ay tila nawala siya sa sarili, pagkatapos ay nagpunta siya sa lugar na pinag-usapan para manood ng paglubog ng araw kasama si Iris. Ikinwento ni Yuyu na sa bawat pakikipagpalitan niya kay Yggdrasil, nawawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala. Natatakot si Yuyu na kung sakaling kakailanganin niya ng mas malaking kapangyarihan balang araw, baka makalimutan niya pa si Iris. Nang marinig niya ito, sinabi niya rito na ikwento sa kanya ang mga alaalang ayaw nitong makalimutan at siya ang mag-aalaala niyon para dito. Kahit makalimot si Yuyu sa kanya, hindi kailanman makakalimutan ni Iris si Yuyu, dahil magkasama silang lagi. Kinaumagahan, hinayla ni Mitsuki si Yuyu, mabilis na tumatakbo papunta sa klase. Nakita nilang gumaling na si Tyr, at muling nagsaya ang atmosfera sa silid-aralan. Dito nagtatapos ang ating kwento, ngunit hindi hihinto dyan ang paglalakbay ni Yuyu at ng mga babae sa klase Brunhilde. Maglalaban sila para sa isa't isa hanggang sa mapuksa ang lahat ng dragon.